Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1150-56. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kinuha ni Francis ang Jade Sleep, pinaandar ang kanyang Sacred Lightning Body, at ginamit ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning para sirain ang selyo. Isang napakalaking dami ng impormasyon ang pumasok sa isip ni Francis pagkatapos niyang ilagay ang kanyang kamalayan sa loob. Redleaf Forest Grounds, Sky Feather Island, Blue Ocean Bay. Ang mapa na ito ay higit sa 100 beses na mas malaki kaysa sa mapa ng Green Jade Ship Race, at ito ay mas detalyado at napapanahon. Nalaman ni Francis na ang Sky Feather Island ay may halos 24 na 4-star na kapangyarihan, at ang Sky Feather Island ay isa lamang sa mga isla sa Blue Ocean Bay. Isang 4.5 bituin na kapangyarihan ang namuno sa buong Blue Ocean Bay. Kasabay nito, nalaman ni Francis na mayroong isang higanteng sinaunang teleportation array sa Sky Feather Island na maaaring direktang magpadala sa kanya sa mga gilid ng Blue Ocean Bay. Nangangahulugan ito na, kung gustong umalis ni Francis, pinakamahusay na gamitin ang teleportation array sa Sky Feather Island. Gayunpaman, ang teleportation array na ito ay nasa ilalim ng kontrol ng Sky Feather Island Lord. Francis, ang armas na matatanggap mo ay nasa mga kamay ni First Elder, at kailangan niya na ikaw mismo ang kumuha nito, malamig na sabi ni Johan. Nasaan si First Elder? Agad na tanong ni Francis. Bukod sa True God Skyfire at Johan, hindi naramdaman ni Francis ang iba pang eksperto sa level na iyon sa Blazing Fire Golden Ship Race. Sa Fire Sea Forest. Doon lumalaban ang Blazing Fire Golden Ship Race laban sa Blacktongue Blizzard Race. Nakangiting sabi ni Johan. Napakahalaga ng mapa ng Blazing Fire Golden Ship Race. Kung gusto ni Francis ng isa pang substandard na sandata ng Diyos, halatang kailangan niyang gumawa ng higit pa. Kapag pinuntahan ito ni Francis, kailangan niyang tulungan ang lahi ng naglalagablab na apoy na Golden Ship. Mabuti kung ganoon. Oras na para mag-ehersisyo ako. Wala pa akong nakilala kamakailan na talagang makakaaway ko. Malamig na tumawa si Francis at pinaalis si Johan. Umalis si Johan sa lugar ni Francis na may malungkot na ekspresyon. Ang ibig sabihin ni Francis ay walang kakayahan si Johan na lumaban kay Francis. Mayabang at mayabang. Makikita mo ang susunod na mangyayari. Isang tusong ngiti ang ipinakita ni Johan. Ang lahi ng Blazing Fire Golden Ship ay mayroong 5 elder sa kabuuan. Ang unang elder, third elder, at fourth elder ay nasa larangan ng digmaan. Karamihan sa mga elite ng Blazing Fire Golden Ship Race ay naroon din, ngunit kahit na noon, ang Blazing Fire Golden Ship Race ay nasa depensiba at hindi nang ahas na makipagsagupaan laban sa Blacktongue Blizzard Race ng direkta. Fire Sea Forest. Mabilis na hinanap ni Francis ang locus yung ito sa mapa sa kanyang isipan. Ang Fire Sea Forest ay nasa Redleaf Forest Grounds. Dahil napakaraming fire elemental resources doon, nagmistulang dagat ito kung titingnan sa itaas, kung saan nakuha ang pangalan nito. Ang dalawang 4-star powers ay naglalaban sa pagkakataong ito dahil nakakita sila ng isang grupo ng mga mapagkukunan sa ilalim ng Fire Sea Forest Sky Pearl Fire Ginseng. Ang Sky Pearl Fire Ginseng ay naglalaman ng sinaunang Fire Elemental Heaven Earth Yuan Chi, at ito ay lubhang kapakipakinabang para sa estado ng pag-iral ng isang tao kahit na sila ay mga demigod o Diyos. Tumungo si Francis sa destinasyon matapos kumpirmahin ang kanyang ruta. Ang Fire Sea Forest ay nasa teritoryo ng Blazing Fire Golden Ship Race, kaya hindi ito masyadong malayo. Sa kasalukuyang bilis ni Francis, makakarating siya sa loob ng 2 buwan. Bagamat abala si Francis patungo sa destinasyon, sina Winfred at Wilfred ay naglilinang pa rin sa loob ng Misty Spatial World, kaya ang mga bagong karanasan at pag-unawa ay patuloy na umuusbong sa isip ni Francis. Nandito na ako. Huminto si Francis. Nakikita niya ang kakaibang pulang kagubatan na nababalot ng pulang ambon sa di kalayuan. Ang kapaligiran na ito ay lubos na angkop para sa mga taong naglilinang ng elemento ng apoy. Naramdaman ng Fire of Wind Lightning Sacred Power sa loob ng katawan ni Francis ang Heaven Earth Yuan Chi at ang Fire Elemental Resources sa hangin at nagsimulang kumulo.
Natagpuan ni Francis ang ilang daang miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race sa ilang mga guho. Ilang daang milya ang layo ay isang malaking bilang ng mga miyembro ng Black-tongued Lizard Race. Ito ba ang bagong dating na si Francis? Sa sandaling ito, isang elder na may pulang balbas na halos umabot na sa kanyang tuhod ang lumabas mula sa grupo ng mga miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race. Whoosh! Agad na bumaba si Francis sa lupa. Maraming miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race sa paligid ng mga guho. Sila ay may mga pangit na ekspresyon, at karamihan sa kanila ay lubhang nasugatan. Nang makitang dumating si Francis, ang mga miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race ay nagpahayag ng mga masasayang ekspresyon ng akala nila ay malapit na silang makatanggap ng malalakas na reinforcements, ngunit nauwi iyon sa pagkabigo at pagkadismaya nang maramdaman nila ang paglilinang ni Francis. Ano ang mali sa Patriarch? Bakit siya nagpadala ng isang late-stage na Mystic Light Realm Cultivator? Ano ang magagawa ng isang tao sa huling yugto ng Mystic Light Realm? Sunod-sunod na napabuntong hininga ang mga miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race. Maging ang unang elder ay huminto sandali at tumingin ng may kaina-hinala kay Francis. Sinabi ng True God Skyfire na isang makapangyarihang eksperto ang sumali sa kanila at kukunin ang substandard na sandata ng Diyos dito kapalit ng pagtulong sa kanila na labanan ang Black-tongued Lizard Race. Siyempre, kukuha ang lahi ng isa pang substandard na sandata ng Diyos at ibibigay ito sa unang elder, ngunit hindi sinabi sa kanya ng True God Skyfire na si Francis ay nasa huling yugto pa lamang ng Mystic Light Realm. Unang elder, nandito ako sa ilalim ng utos ng True God Skyfire na kunin ang substandard na sandata ng Diyos. Dumating si Francis sa harap ng unang elder at sinabi, "Ano? Nandito ang brat na ito para kunin ang substandard na sandata ng Diyos. Ngayong nag-aaway ang dalawang lahi, aalisin na niya ang substandard na sandata ng Diyos. Anong pag-asa natin?" Ang mga miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race ay tumingin kay Francis ng may pagkasuklam. Unang elder, ito ay talagang hindi napakahusay. Sa sandaling ito, lumakad ang third elder ng Blazing Fire Golden Ship Race. Tumahimik ka. Ang unang elder ay umungal at naglabas ng nakakatakot na aura, dahilan para tumahimik ang lahat. Si first elder ang pinakamalakas na demigod sa Blazing Fire Golden Ship Race, at siya ay itinuring na patriarch noong ang True God Skyfire ay nasa hiwalay. Ito ang utos ng patriarka. Isang mahabang espada na natatakpan ng mga gintong selyo ang lumitaw sa kamay ni First Elder. Kinuha ni Francis ang substandard na sandata ng Diyos na ito at siniyasat ito saglit. Hindi masama. Medyo nasiyahan si Francis. Ito ang pinakamahusay na substandard na item ng Diyos na nakita niya sa ngayon. Ngayon kakailanganin natin si Brother Hanford upang tulungan ang ating lahi na labanan ang kaaway. Tumingin ng malalim si First Elder kay Francis. Bagamat si Francis ay nasa huling yugto pa lamang ng Mystic Light Realm, nakikita ng unang elder na si Francis ay hindi normal. Higit pa rito, nagtiwala siya sa pasya ng patriarka. Bakit magpapadala ang True God Skyfire ng isang taong walang silbi para suportahan sila? Siyempre naman. Agad namang sumang-ayon si Francis. Bagamat medyo mahina ang Blazing Fire Golden Ship Race, ang kapaligirang ito ay nababagay sa kanila, kaya naman maaari silang tumagal ng ganoon katagal. Naiintindihan. Nakahanap si Francis ng random na lugar at pumasok sa Misty Spatial World. Whoosh! Whoosh! Dalawang substandard na sandata ng Diyos ang lumitaw sa mga kamay ni Francis, ang nagninangas na gintong sibat at ang gininto ang mahabang espada. Ibinigay ni Francis ang nagninangas na gintong sibat kay Winfred at ibinigay ang gininto ang mahabang espada kay Wilfred. Ang elemento ng metal sa loob ng gininto ang mahabang espada na ito ay medyo dalisay, at maaari itong magamit upang linangin ang metal ng wind lightning sa hinaharap. Nagplano si Francis. Kung narinig ng mga miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race ang sinabi ni Francis, malamang na maubos sila ng dugo. Si Francis ay nagpaplano na gumamit ng substandard na sandata ng Diyos bilang isang mapagkukunan ng paglilinang. Iyon ay isang ganap na basura. Sa totoo lang, hindi man lang kailangan ni Francis ng anumang armas. Ang kanyang Golden Kun Sacred Lightning ay umabot na sa ika-7 antas, kaya ang kanyang katawan ang pinakamahusay na sandata.
Sumanib din ito sa kapangyarihan ng bloodline sa kanyang hintuturo at karaniwang isang divine weapon na nalampasan ang substandard na mga sandata ng Diyos. Ang talagang kulang kay Francis ay isang long-range na sandata. Hindi na masisiyahan ng Skylocking Bow si Francis, at ayaw ni Francis na ibunyag ang Ancient God Seal. Pagkatapos ng lahat, ang tunay na Diyos na si Flynn ay dumating sa Continent Zone partikular para sa item na ito. Mula dito, makikita ng isang tao na ang sinaunang God Seal ay itinuturing na mahalaga kahit nasa gitna ng mga banal na sandata. Umupo si Francis at nagsimulang magtanim. Nilinan niya muna ang 5 Elemental Wind Lightning Technique at ang Divine Forming Technique bago subukang suriin ang ikatlong antas ng Soul Splitting Technique. Ang misteryosong gininto ang bola ay kinopya ang mga sinaunang mapagkukunan sa loob ng dimensyon ng kanyang God Eye. Maraming intent ang nagtipon sa paligid ng Lightning God Crystal at dahan-daang hinigop ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning, pagkatapos ay pinagsama ito sa kanyang Sacred Lightning Body. Sa Ancient Desolate Realm of Gods, na isinasantabi ang gulong zone, napakahirap para kay Francis na umalis sa Skyfeather Island o Blue Ocean Bay gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Higit pa rito, ang Ancient Desolate Realm of Gods ay lubhang malupit at mapanganib. Sa pamamagitan lamang ng pagtaas ng kanyang lakas ay makakaligtas si Francis at makikita si Angelica pati na rin si Wu Heng na may hindi kilalang antas ng lakas. Sa makatuwid, kailangan ni Francis na gamitin ang lahat ng kanyang oras upang madagdagan ang kanyang lakas. Sa tapat ng Blazing Fire Golden Ship Race ay kung saan naroon ang Black-Tongued Lizard Race. Unang Elder, tila nakatanggap ng reinforcements ang Blazing Fire Golden Ship Race. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ng isang matanda na makapal ang balat. Ang Black-Tongued Lizard Race sa orihinal ay kailangan lang umatake ng 2 o 3 beses pa bago nila matalo ang Blazing Fire Golden Ship Race. Ang Black-Tongued Lizard Race ay hindi talaga gusto ang mga mapagkukunan. Ang kanilang focus ay ang mismong Blazing Fire Golden Ship Race. Humihina na ang lahi ng naglalagablab na apoy na gininto ang tupa, at ang True God Skyfire ay umaabot na sa katapusan ng kanyang buhay. Ang Black-Tongued Lizard Race ay hindi maaaring payagan ang isa pang tunay na Diyos na lumitaw sa Blazing Fire Golden Ship Race. Balmond, isa lang itong nasa huling yugto ng Mystic Light Realm. Hindi na kailangang mag-alala. Ang unang Elder ng Black-Tongued Lizard Race ay may malamig na ekspresyon. Ngunit bakit magpapadala ang Blazing Fire Golden Ship Race sa isang solong tao sa huling yugto ng Mystic Light Realm? Nagsimulang mag-isip si Balmond. Unang Elder, tama ang sinabi ni Balmond. Talagang may kaina-hinala dito. Sa sandaling ito, lumakad ang isang demigod expert na nakasuot ng dark blue armor. Pagkatapos ay pumunta at subukan ang mga ito. Nag-isip muna si Elder bago nagsalita. Oo naman. Susuriin natin ang sitwasyon. Si Balmond at ang Dark Armored na lalaki ay pinamunuan ng 300 miyembro ng Black-Tongued Lizard Race at tahimik na lumapit sa Blazing Fire Golden Ship Race bago sumisingil sa isang tiyak na sandali. Patayin! Patayin ang lahat ng naglalagablab na lahi ng Golden Ship. Nagpakita ng nakamamatay na titig ang lalaking nakabaluti at umungal. Atake ng kaaway. Umaatake ang Black-Tongued Lizard Race. Bilis. Ipagtanggol. Mabilis na pumasok sa battle mode ang mga miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race. Ham! Ang unang Elder ng Black-Tongued Lizard Race ay hindi pa gumagalaw. Nagulat ang unang Elder ng lahing Golden Ship nang naglalagablab na apoy. Nagsimula na ba ang laban? Binuksan ni Francis ang kanyang mga mata na puno ng layunin ng labanan. Francis, sumali ka sa grupo ko at makinig sa mga utos ko. Sa sandaling ito, nagsalita ang third elder ng Blazing Fire Golden Ship Race. Ang pangalawa at pangatlong elder ay malapit, at natanggap na niya ang mensahe ng pangalawang elder na magturo kay Francis ng leksyon. 11:51. Francis, sumali ka sa grupo ko at makinig sa mga utos ko. Ang third elder ng Blazing Fire Golden Ship Race ay may mapagmataas na ekspresyon. Hindi rin nagustuhan ng iba pang miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race si Francis. Sino ka sa tingin mo? Umungol si Francis na may malamig na ekspresyon.
Ang dagandong na ito ay agad na natarante sa Third Elder, at ang iba pang miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race sa malapit ay tumingin kay Francis ng may pagtataka. Ang ikatlong Elder ay may galit na galit habang nakatingin kay Francis, ngunit ang kanyang puso ay nanginig nang makita niya ang mga mata ni Francis. Sa sandaling ito, naramdaman ng ikatlong Elder na siya ay natatakan sa yelo. Ang kanyang kaluluwa ay ganap na pinigilan ni Francis, at siya ay nakatayo doon, natigilan, na para bang siya ay likas na yumuko sa harap ng kapangyarihan ni Francis, ngunit hindi nagtagal ay nag-react siya at galit na tumingin kay Francis na may nahihiyang ekspresyon. How dare you offend me? I am the Third Elder of the Blazing Fire Golden Ship Race. Umungol si Third Elder. Talagang naglakas loob si Francis na hiyain siya sa harap ng iba pang mga angkan ng lahi ng naglalagablab na apoy na Golden Ship. Kung hindi dahil sa katotohanang nagsimula ng umatake ang Black-Tongued Lizard Race, inatake sana ni Third Elder si Francis. Ang iba pang mga miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race ay tumingin kay Francis na may higit na pagkasuklam. Napakahina ngunit napakayabang. Makikita niya kung ano ang darating mamaya. Ang mga clansmen ng Blazing Fire Golden Ship Race ay tinalakay si Francis sa harap niya mismo. Gusto ba ninyong dalawa na mapatay ng Black-Tongued Lizard Race? Nagsalita ang unang Elder sa sandaling ito. Ang Black-Tongued Lizard Race ay umaatake ngayon, ngunit malapit nang makipaglaban sina Francis at Third Elder. Ang Blazing Fire Golden Ship Race ay orihinal na hindi tugma para sa Black-Tongued Lizard Race, kaya iyon ay pagpapakamatay lamang. Ha. Ang daming retards. Nag-aaway pa kayo sa isa't isa sa ganoong oras. Isang Dark Armored Demigod ng Black-Tongued Lizard Race ang tumawa sa hangin. Boom! Pang! Ang Dark Armored na lalaki ay naglaslas gamit ang maitim na talon sa kanyang kamay at nagpakawala ng isang nakakagulat na suntok. Kasabay nito, ang iba pang miyembro ng Black-Tongued Lizard Race ay sumalakay din. Boom! Boom! Napuno ng hangin, apoy, at kidlat ang kalangitan. Para bang dumating na ang Doomsday at dumudurog patungo sa Blazing Fire Golden Ship Race. Ipagtanggol. Ang lahat ng miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race ay nag-circulate ng kanilang sacred power para harangan ang barrage na ito sa ilalim ng utos ng First Elder. Salungat na pag-atake. Isang liwanag ang sumilay sa mga mata ni First Elder. Ang unang Elder ng Black-Tongued Lizard Race at ang ilan pa nilang miyembro ay hindi pa nakakarating. Ang kabuuang lakas ng labanan ng Blazing Fire Golden Ship Race ngayon ay bahagyang mas mataas kaysa sa kanilang kalaban, kaya ito ang pinakamagandang pagkakataon para sa Blazing Fire Golden Ship Race na maka-counterattack. Sa sandaling kumilos ang unang Elder ng kalabang puwersa, ang lahi ng naglalagablab na apoy na Golden Ship ay kailangang pumunta sa depensiba. Ang unang Elder ng Blazing Fire Golden Ship Race ay nakatuon sa unang Elder ng Black-Tongued Lizard Race habang ang iba ay umatake. Patayin! Patayin ang lahat ng mga bastard na ito. Ang lahing naglalagablab na apoy na gininto ang tupa ay nakinig sa utos ng unang Elder at agad na kumilos sa sandaling ibinigay ng unang Elder ang utos. Hihihi, hayaan mo akong harapin ang mga reinforcement ng Blazing Fire Golden Ship Race. Hinanap ng mga mata ng Dark Armored na lalaki ang figure ni Francis. Pagkatapos ng lahat, ang buong dahilan kung bakit sila pumunta ay upang subukan si Francis. Shoo! Isang kidlat ng Escarlata ang kumikislap sa harap ng lalaking nakabaluti. Ang bilis naman. Nagulat ang lalaking Dark Armored. Ang bilis na ipinakita ni Francis ay hindi isang bagay na maaaring magkaroon ng isang tao sa huling yugto ng Mystic Light Realm. Ang mas ikinagulat ng Dark Armored na lalaki ay si Francis ang direktang tumatakbo sa kanya. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, iisipin ng lalaking Dark Armored na si Francis ay isang idiot, ngunit isang pakiramdam ng pagkabalisa ay lumitaw sa kanyang puso sa sandaling ito. Sa kabilang banda, ang mga miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race ay tumigil din nang tumingin sila kay Francis. Isang dalubhasa sa Mystic Light Realm na nakikipaglaban sa isang demigod, hindi ba ito ay katulad ng panliligaw sa kamatayan? Ang taong ito. Naging malungkot ang ekspresyon ng unang Elder habang magkasalubong ang kanyang mga kilay.
Siya ay orihinal na nagpaplano na labanan ang Dark Armored na lalaking ito ng personal, ngunit si Francis ang unang nakarating doon. Black Demon Force Sky Slash. Isang itim na mystic light sacred power ang lumitaw mula sa lalaking Dark Armored. Whoosh! 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 Ang Dark Armored na lalaki ay naglaslas gamit ang mahabang talon at nagpakawalan ng ilang matalim na laslas na bomb alot sa figure ni Francis. Physical Force Lightning Domain. Pinaikot ni Francis ang kanyang Earth of Wind Lightning at pinaandar ang kanyang Sacred Lightning Body. Boom! 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 Isang mabigat at madilim na domain ng kidlat ang kumalat mula sa katawan ni Francis. Ang kakilakilabot na kapangyarihan ng kidlat at pisikal na puwersa ay sumire sa lahat ng nasa malapit at natakpan din ng Dark Armored na lalaki. Ano? Naramdaman ng Dark Armored na lalaki ang kanyang bloodline at sacred power churn, na para bang ito ay lalabas anumang oras. Ang kalapit na espasyo ay napuno ng mabigat na kidlat na pumipigil sa kanyang kapangyarihan. Whoosh! Agad na lumitaw si Francis sa tabi ng Dark Armored na lalaki, pinakawalan ang bloodline power sa loob ng kanyang hintuturo, at sinaksak habang pinagsasama niya ang kapangyarihan ng Physical Force Lightning Domain dito. Napakalakas! Sinaunang bloodline na kapangyarihan. Nayanig ang puso ng lalaking nakabaluti. Ang sinaunang bloodline aura na nagmumula sa daliri ni Francis ay ganap na pinigilan ang kanyang sariling bloodline na kapangyarihan at naging sanhi ng kanyang katawan na likas na manginig. Pang! Isang maliit na butas ang lumitaw sa dibdib ng lalaking nakabaluti. Isang malakas na pag-agos ng pisikal na puwersa at kidlat pagkatapos ay sumabog at nilamon ang lalaking nakabaluti na maitim. Boom! Bam! Ang katawan ng Dark Armored na lalaki ay nahati sa dalawa habang ang kanyang baywang ay nawasak ng daliri ni Francis. Ang itaas at ibabang bahagi ng Dark Armored na lalaki ay pinaso na itim at nawala ang kanilang life force. Whoosh! Isang maitim na Yuan Soul ang tumakbo sa di kalayuan. Paano ito posible? Ang brat na iyon ay dapat na isang true god expert. Nagulat ang lalaking nakasuot ng Dark Armored. Sa isang galaw lang, nawasak ang kanyang sagradong katawan. Ito ay isang bagay na tanging mga dalubhasa sa tunay na Diyos ang makakagawa. Ano? Yung taong brat? Sa kabilang banda, nanlalaki ang mga mata ni Balmond habang nakatitig kay Francis. Sigurado siyang tama ang nakita niya. Isang demigod ang natalo ni Francis sa isang galaw lang. Ang isang bagay na tulad nito ay nangyari lamang sa maalamat na 5 star na kapangyarihan. Ang 5 star na kapangyarihan na namuno sa tuktok ng Ancient Desolate Realm of Gods ay nagpalaki ng pinakamalakas na henyo ng fan universe, at sila lang ang may kakayahang agad na talunin ang isang taong may mas mataas na cultivation. Gayunpaman, imposible para sa isang walang katulad na henyo ng isang 5 star na kapangyarihan na lumitaw sa teritoryo ng isang maliit na puwersa sa Ancient Desolate Realm of Gods. Paano ito posible? Hindi lang ang Black-Tongued Lizard Race ang natigilan. Ang mga miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race ay nagulat din. Tinitigan ni Third Elder si Francis at nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Hindi katakataka na ang Patriarch ay magpadala ng gayong tao. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang unang Elder at nagpakita ng isang mahinang ngiti. Batay sa pagtatanghal ngayon, si Francis ay halatang may lakas ng isang rank 1 True God. Sa puntong ito, tiyak na matatalo ng Blazing Fire Golden Ship Race ang Black-Tongued Lizard Race. Mayroon silang isang eksperto sa antas ng tunay na Diyos sa kanilang panig, at ang kaaway ay nawala ng isang demigod. Ang kanyang interspatial na dimensyon. Nakalok ang kaliwang mata ni Francis sa Yuan Soul na sinusubukang tumakas. Matapos masira ang kanilang pisikal na katawan, kadalasang dinadala ng Yuan Souls ang kanilang interspatial na dimensyon sa kanila, tulad ng kung paano inimbak ni Francis ang lahat ng kanyang mga mapagkukunan sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata bago kumuha ng bagong katawan. Noong orihinal na natalo ang tunay na Diyos na si Flynn, kinuha din niya ang kanyang interspatial na dimensyon sa kanya kung hindi ay hindi siya makakabawi ng ganoon kabilis. Whoosh! Isang purple and gold na bola ng kidlat ang nabuo sa kaliwang mata ni Francis at nagradiated ng nakakagulat na eye intent.
Alab ng kidlat ng tribulation ay Boom! Isang maitim na purple na bola ng nagninangas na mga simbolo ng God Tribulation Lightning ang sumabog sa itim na Yuan Soul. Arg! Sumigaw ang Dark Armored na lalaki habang ang kanyang kaluluwa ay nagsimulang manghina. Hindi maganda. Ang ekspresyon ng Black-Tongued Lizard Race's First Elder ay kapansin-pansing nagbago nang siya ay agad na sumugod kay Francis. Alam niya na hindi siya ang kalaban ni Francis batay sa lakas na ipinakita ni Francis, ngunit ang kailangan lang niyang gawin ay harangan si Francis saglit at iligtas ang lalaking nakasuot ng dark armor. Pagkatapos ng lahat, ang mga demigod ay mga dalubhasa sa mga apat na bituin na kapangyarihan at naapektuhan ang kanilang pagtaas o pagbagsak. Sky-destroying Sacred Lightning Palm. Ipinalibot ni Francis ang apoy ng kidlat ng hangin at itinulak ang kanyang palad. Boom! Boom! Pang! Isang higanting iskarlote gintong palad ng kidlat ang bumaril pasulong at tinatakan ang mga landas ng paggalaw na maaaring daanan ng unang elder ng Black-Tongued Lizard Race. Kasabay nito, naabutan ni Francis ang Yuan Soul ng Dark Armored na lalaki at nagpakawala ng isa pang soul attack. Pang! Ang Yuan Soul ng Dark Armored na lalaki ay nawala sa langit at lupa, at inalis ni Francis ang kanyang interspatial na dimensyon. Ang larangan ng digmaan sa pagitan ng dalawang lahi ay patay-tahimik. Isang demigod ang namatay nang walang anumang pagtutol. Sa sandaling ito, ang mga mukha ng mga miyembro ng Black-Tongued Lizard Race ay pumuti at ang kanilang mga buto ay nanlamig. Mula sa kanilang pananaw, ang Blazing Fire Golden Ship Race ay karaniwang may isa pang eksperto sa tunay na Diyos ngayon, kaya wala silang pagkakataong manalo. Tumakbo. Agad na umatras ang mga natitirang miyembro ng Black-Tongued Lizard Race. Umalis. Kaagad na nagutos si Balmon, at ilang daang miyembro ng Black-Tongued Lizard Race ang itinapon ang kanilang sandata. Ang mga samsam ng digmaan mula sa isang demigod ay hindi sapat. Isang pares ng iskarlote na pakpak ng kidlat ang lumitaw sa likod ni Francis. Shua! Si Francis ay naging isang iskarlote na kidlat at sumugod patungo sa unang elder ng Black-Tongued Lizard Race. You bunch of idiots! Manunood ka lang ba? Napatingin si Francis sa mga miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race. Patayin! Habulin mo sila habang tayo ay may kalamangan. Nakabawi ang unang elder mula sa pagkagulat at agad na nag-utos. Tumaas ang moral ng mga miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race habang hinahabol nila ang mga kalaban. Tao, huwag kang masyadong maangas. Alam ng unang elder ng Black-Tongued Lizard Race na hindi siya ang kalaban ni Francis at agad na sinubukang tumakas. Heaven-piercing finger. Ang kanang hintuturo ni Francis ay naglabas ng isang sinaunang bloodline na aura at isang surge ng Wind Lightning Sacred Power. Whoosh! Isang iskarlote gintong liwanag ang bumaril sa hangin na may nakakatakot na kapangyarihan ng Wind Lightning. Bam! Isang butas ang lumitaw sa kanang balikat ng unang elder habang sinusubukan niyang tumakas, at tumalsik ang dugo. Kasabay nito, mas maraming iskarlote gintong liwanag ang nagpatuloy pasulong at napatay ang dalawang Sacred Lords ng Black-Tongued Lizard Race. Sa isang pag-iisip, inalis ni Francis ang kanilang mga interspatial na dimensyon. Shit! Ang brat na ito! Ang unang elder ng Black-Tongued Lizard Race ay may sobrang pangit na ekspresyon. Si Francis ay mas mabilis kaysa sa kanya, ngunit sa halip na tumuon sa kanya lamang, pinatay ni Francis ang iba pang miyembro ng Black-Tongued Lizard Race ng sabay-sabay. Sa ilang sandali lamang, napatay ni Francis ang halos 20 eksperto sa Mystic Light Realm. Sa tingin mo saan ka tatakbo? Sa sandaling ito, humabol ang unang elder at third elder ng Blazing Fire Golden Ship Race. Malinaw na alam nila na ang pagpatay sa mga nangungunang eksperto ng Black-Tongued Lizard Race ang susi sa pagpapahina ng kanilang lahi sa pangkalahatan. Fuck off! Siya ang aking biktima. Tumingin si Francis kay First Elder at Third Elder at umungol. Tinulungan niya silang lutisin ang panganib sa pagkakataong ito, ngunit dumating sila upang kunin ang kanyang mga samsam sa digmaan. Ikaw. Galit na galit ang ekspresyon ng Third Elder at gustong magmura, ngunit kailangan niyang pigilan ang sarili.
Puntahan natin ang iba pang miyembro ng Black-Tongued Lizard Race. Unang sabi ni Elder. Sa sinaunang Desolate Realm of Gods, lakas ang lahat. Si Francis ay minamaliit ng lahat kanina, ngunit ngayon, walang nang ahas na labanan siya. Ano? May tiwala ba siya na kaya niya akong patayin mag-isa? Ang unang elder ng Black-Tongued Lizard Race ay nagulat, at nagsimulang lumitaw ang malamig na pawis. 1152. Ano? May tiwala ba siya na kaya niya akong patayin mag-isa? Ang unang elder ng Black-Tongued Lizard Race ay nagulat, at nagsimulang lumitaw ang malamig na pawis. Ang pagkatalo at pagpatay sa isang tao ay ganap na magkakaibang mga konsepto. Ang kahirapan ng huli ay ilang beses na mas mahirap kaysa sa una. Maaaring siya ay isang kababalaghan ng Golden Jade Race. Hulaan ng unang elder ng Black-Tongued Lizard Race. Ang Golden Jade Race ay nireranggo sa 2,530 seconds sa 10,000 Ancient Races, at sila ang mga pinuno ng Blue Ocean Bay. Sila ay isang 4.5 bituin na kapangyarihan. Tila, ang mga prodigy ng Golden Jade Race ay ang nangungunang mga henyo ng Blue Ocean Bay, at may kakayahan silang pumatay ng mga eksperto na may mas mataas na cultivation. Gayunpaman, halos lahat ng mga kababalaghang ito ay mga demigod. Hindi dahil hindi sila makakapasok sa Heavenly Divine Realm, pinipigilan lang nila ang kanilang lakas at pinagsasama-sama ang kanilang pundasyon upang maging isang mas mataas na ranggo na Diyos. Tila, ang mga henyo na nagawang maging rank 3 true gods kaagad ay may mas mataas na posibilidad na maging isang sinaunang Diyos. Evil Light Flash. Sinunog ng unang elder ng Black-Tongued Lizard Race ang kanyang Mystic Light Sacred Power at gumamit ng escape technique. Whoosh! Siya ay naging isang itim na guhit ng liwanag at nagsimulang dahan-daang maglaho sa hangin. Lightning Wing Spatial Flash. Ang pares ng mga pakpak sa likod ni Francis ay agad na naglabas ng nakakasilaw na Escarlate gintong kidlat na nagtulak sa kanyang bilis sa limitasyon, at siya ay agad na nawala sa paningin. Napakabilis. Natigilan si Third Elder. Hindi lamang malakas si Francis, nalampasan din ng kanyang bilis ang mga demigod. Ngunit walang magagawa si Francis kung ang unang elder ng Black-Tongued Lizard Race ay tumutok lamang sa pagtakas. Ang unang elder ng Blazing Fire Golden Ship Race ay bumantong hininga at naisip na si Francis ay masyadong mapagmataas. Ang lakas ng unang elder ng Black-Tongued Lizard Race ay mas malaki kaysa sa kanya, at siya ay napakatuso. Habang si Francis ay maaaring talunin siya, napakahirap na patayin siya. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat ang pagkakaiba ng kahirapan sa pagitan ng pagkatalo at pagpatay ng isang tao. Mas mabuti sa ganitong paraan. Hinahabol ni Francis ang unang elder ng Black-Tongued Lizard Race habang kaya nating patayin ang lahat. Isang malamig at nakamamatay na ngiti ang ipinakita ni Third Elder. Sa dalawang Black-Tongued Lizard Race demigods na naroroon, ang isa ay namatay habang ang isa ay tumatakas. Ang Black-Tongued Lizard Race ay mayroon lamang isang natitirang demigod sa kanilang grupo ngayon, si Balmond. Malinaw na hindi sila tugma para sa Blazing Fire Golden Ship Race, kaya naging maayos ang lahat. Napatay ang karamihan sa grupo ng Black-Tongued Lizard Race. Tanging si Balmond at isang maliit na bilang ng mga angkan ang nakatakas. Shit! Nakatakas sila. Si Third Elder ay hindi nagbitiw. Isa itong magandang pagkakataon para pumatay ng maraming kaaway hanggat maaari, ngunit wala silang magagawa. Magagawa lamang ng Blazing Fire Golden Ship Race na patayin ang bawat miyembro ng Black-Tongued Lizard Race kung ang kanilang lakas ay ilang tier na mas mataas kaysa sa kalaban. Ngunit ang Black-Tongued Lizard Race ay hindi natugma para sa Blazing Fire Golden Ship Race. Tuwang-tuwa ang unang elder. Ang resultang ito ay lumampas na sa kanilang mga inaasahan. Ang lahi ng naglalagablab na apoy na Golden Ship ay nanatili upang kunin ang mga samsam sa digmaan at makabawi mula sa kanilang mga pinsala. Siyempre, kailangan din nilang hintayin si Francis na bumalik. Hindi sila nang ahas na pumunta kahit saan bago bumalik si Francis. Unang elder, sa palagay mo, ang unang elder ng Black-Tongued Lizard Race at si Balmond ay maaaring sabay na umatake kay Francis. Biglang sabi ni Third Elder. Mayroong ilang mga miyembro ng Black-Tongued Lizard Race na nakatakas.
Kung nakipagkita sila sa unang elder ng Black-Tongued Lizard Race at Francis sa daan, kakailanganin ni Francis na harapin ang lahat mula sa Black-Tongued Lizard Race ng mag-isa. Iyon ay isang posibilidad. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni First Elder nang banggitin ito ni Third Elder. Bagamat mayabang si Francis, kailangan ng Blazing Fire Golden Ship Race si Francis. Tingnan natin. Tumayo si unang elder at naghanda na pangunahan ang grupo at tingnan kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang nakakatakot na pag-agos ng wind lightning ang lumitaw sa di kalayuan. Weng Shu. Agad na dumating si Francis sa himpapawid sa itaas ng Blazing Fire Golden Ship Race. Kayong mga tanga, hinayaan ninyong makatakas ang napakaraming kaaway. Kinailangan kong patayin silang lahat. Tumingin si Francis mula sa itaas. Para siyang Diyos na tumitingin sa mga mortal. Ano? Sigaw ni Third Elder. Una niyang nahulaan na si Francis ay maaaring inatake ng Black-Tongued Lizard Race, ngunit nagawa ni Francis na patayin si Balmond at ang iba pang nakatakas. Anong klaseng halimaw siya? Kasabay nito, isa pang tanong ang lumitaw sa kanyang puso. Namatay din ba ang unang elder ng Black-Tongued Lizard Race? Ang lahat mula sa Blazing Fire Golden Ship Race ay napuno ng pagkabigla at paggalang kay Francis. Munting kaibigan Francis, mabuti na lang at ayos ka na. Mabilis tayong magmina ng mga mapagkukunan at bumalik sa lahi ng naglalagablab na apoy na Golden Ship. Puno ng ngiti ang unang elder. Kung mas malakas si Francis, mas matulungin siya sa Blazing Fire Golden Ship Race. Ang Blazing Fire Golden Ship Race ay nasa bingit ng pagbagsak sa isang 3-star power, ngunit ngayon, maaari nilang gamitin si Francis at mapanatili ang titulo ng pagiging isang 4-star power o kahit na mapalawak. Tara na. Bumalik ang grupo sa paraan kung saan sila napunta sa ilalim ng utos ng unang elder. Hindi ko akalain na magiging ganoon kalakas si Senior Hanford. Dahil sa kanya kaya tayo nanalo. Hindi pa ako nakakita ng ganoon kalakas na cultivator sa huling yugto ng Mystic Light Realm. Si Senior Hanford kaya ay isang kababalaghan mula sa isang 5-star power na hindi sinasadyang dumating dito. Ang mga miyembro ng Blazing Fire Golden Ship Race ay patuloy na tinatalakay si Francis sa pagbabalik. Napuno ng excitement at pagkamangha ang kanilang mga mata. Sa kanilang mga puso, ang katayuan ni Francis ay lumampas sa 5 elder ng lahi. Siya ang pinakamataas na tao sa ilalim lamang ng patriarka. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa Firesea Forest. Ang gawain ng pagmimina ng mga mapagkukunan ay malinaw na ibinigay sa mga mahihinang miyembro habang si Francis ay nakaupo sa gilid at inayos ang kanyang mga samsam sa digmaan. Ang yaman ng unang elder ng Black-Tongued Lizard Race ay hindi masama, ngunit ang iba ay wala. Si Francis ay puno ng mga ngiti. Naisip ng unang elder ng Black-Tongued Lizard Race na makakatakas siya kapag ginamit niya ang kanyang spatial escape technique, ngunit iyon ang pinakamalaking pagkakamali niya. Pagkatapos umalis sa grupo, agad na tinawag ni Francis ang Black Destruction Serpent Dragon at Wilfred para tumulong. Ang unang elder ng Black-Tongued Lizard Race ay walang paraan upang mabuhay. Little Black, ito ay sa iyo. Pinili ni Francis ang karamihan ng mga mapagkukunan na hindi niya kailangan at itinapon ang mga ito sa Black Destruction Serpent Dragon. Okay. Hindi nagustuhan ng Black Destruction Serpent Dragon ang titulong ibinigay dito ni Francis, ngunit wala itong magagawa. Munting kaibigan Francis, maaari na tayong umalis. Ang unang elder ay dumating sa tabi ni Francis at sinabing may mahinang ngiti. Bahagyang tumango si Francis. Bukod sa patriarch ng Blazing Fire Golden Ship Race, si Francis na ngayon ang numero 1 tao. Hindi rin magiging napakahirap para kay Francis na sakupin ang 4-star power na ito, ngunit hindi na kailangang gawin iyon. Si Francis ay walang sapat na oras para pamahalaan ito. Sinundan ni Francis si First Elder at pumunta upang makita ang True God Skyfire pagkatapos bumalik sa Blazing Fire Golden Ship Race. Patriarch, matagumpay nating natipon ang Skypil Fire Ginseng at napatay ang lahat ng miyembro ng Black-Tongued Lizard Race doon. Ang 3 demigods.
Huminto sandali ang unang elder dahil hindi siya sigurado kung ang unang elder ng Black-Tongued Lizard Race ay namatay o hindi. Ang tatlong kaaway na demigod ay napatay na lahat. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Francis habang nakatingin sa True God Skyfire. Ano? Bulalas ng tunay na Diyos Skyfire. Kahit na ang lakas ni Francis ay napakalapit sa antas ng isang True God, ang True God Skyfire ay hindi makapaniwala na tatlong demigod ng Black-Tongued Lizard Race ang napatay. Nangangahulugan ito na ang lahat mula sa Black-Tongued Lizard Race sa Fire Sea Forest ay napatay. Mabuti. Munting kaibigan Hanford, tama ako sa pagpili sa iyo. Matapos lumipas ang pagkabigla, ang True God Skyfire ay bumati ng may mga ngiti sa kanyang mukha. Gayunpaman, si Francis ay may malamig na ekspresyon at hindi gumagalaw. Ito ang bayad sa pagtulong ni Little Friend Hanford. Pagkatapos ay ibinigay ng True God Skyfire ang isang interspatial ring. Ang resulta ng labanang ito ay lumampas sa inaasahan ng True God Skyfire. Ang isang substandard na sandata ng Diyos ay hindi sapat. Salamat. Kung ang Blazing Fire Golden Ship Race ay magkakaroon ng anumang kahirapan sa hinaharap, tiyak na tutulong ako. Kinuha ni Francis ang interspatial ring at nagpaalam sa True God Skyfire. Patriarch, ang lakas ni Francis ay malamang na umabot sa antas ng isang rank 1 True God. Sinabi ng unang elder sa isang solemna na tono pagkaalis ni Francis. Ang kanyang estado ng pag-iral ay umabot na sa antas ng isang tunay na Diyos, at nilinang din niya ang isang malalim na pamamaraan ng pagpapalakas ng katawan. Siya ay karaniwang mayroong banal na katawan ng isang ranggo na isang tunay na Diyos. Ang True God Skyfire ay nagpahayag kung anong impormasyon ang alam niya. Kung iyon ang kaso, maaari nating hayaan si Francis na tulungan tayong makuha ang Exchange Spiritual Hall. Ang unang elder ay nagkaroon ng isang matapang na pag-iisip. Ang Exchange Spiritual Hall sa Ancient Desolate Realm of Gods ay katulad ng Void Ocean Spiritual Palaces sa Nanlin Sea. Sila ay isang lugar para sa muling pagdadagdag. Gayunpaman, ang Exchange Spiritual Hall sa Ancient Desolate Realm of Gods ay nilikha ng iba't ibang puwersa sa loob ng isang partikular na lugar, at ang controller ng bawat isa ay pinili mula sa mga puwersang ito. Mayroong 5 Exchange Spiritual Hall na nakalat sa Skyfeather Island, ngunit mayroong malapit sa 24 na bituin na kapangyarihan sa Skyfeather Island. Isang paligsahan ang gaganapin sa Skyfeather Island tuwing milenyo upang labanan ang Exchange Spiritual Halls. Ang mananalo ay makokontrol ang Exchange Spiritual Hall. Sa madaling salita, ang mga controller ng 5 Exchange Spiritual Hall ay karaniwang ang pinakamalakas na 5 puwersa sa buong Skyfeather Island. Siyempre, ang tubo na nakuha mula sa 1,000 taon ng pagmamayari ng isang Exchange Spiritual Hall ay napakahusay at maaaring baguhin ang kapalaran ng isang puwersa. Noong nakaraan, hindi man lang naisip ng Blazing Fire Golden Ship Race ang pagsali sa kompetisyon. Let me think about it. True God Skyfire nagsimulang mag-isip. Sa totoo lang, naisip na ito ng True God Skyfire noong nakipag-away si Francis sa Second Elder, ngunit dahil ito ay isang mahalagang issue, kailangan niya itong pag-isipan pa. Pumasok si Francis sa pag-iisa pagkatapos bumalik sa kanyang tirahan. Sa loob ng Misty Spatial World. Sure. Ilang high-grade na substandard na God Crystal at mahalagang mga mapagkukunan ang lumutang sa harap ni Francis. Inilipat ni Francis ang 5 Elemental Wind Lightning Technique para sumipsip ng kanilang enerhiya upang linangin ang Earth of Wind Lightning. Kasabay nito, multitask si Francis at naiintindihan din ang maraming iba pang mga bagay. Binuksan ni Francis ang kanyang mga mata makalipas ang 1 buwan. Napakahirap para sa aking Earth of Wind Lightning na gumawa ng anumang malalaking pagpapabuti maliban kung dagdagan ko ang aking paglilinang. Nagpakawala ng hininga si Francis. Sa katotohanan, maaari na siyang maging Sacred King at pumasok sa Heavenly Divine Realm noon pa man. Ang kanyang lakas ay umabot na sa antas ng isang Rank 1 True God, at mayroon na siyang God Tribulation Lightning Sacred Body at Lightning Soul Body. Ang True God Lightning Tribulation ay hindi magiging napakahirap.
Ngunit kahit na maging maayos ito, magagawa ko lamang na maging isang rank 2 true god kung gagawin ko ito ngayon. Umiling si Francis. Sa totoo lang, hindi masyadong kumpiyansa si Francis kung maaari pa nga siyang maging rank 2 true god. Mukhang, kung ang isang tao ay maaaring maging isang rank 3 true god kaagad, ang pagkakataon na maging isang ancient god ay mas mataas. Siguro kung may nakaabot sa rank 4 o kahit rank 5 kaagad. Maraming inaasahan si Francis. Ang pagiging isang mas mataas na ranggo na Diyos ay nag-save ng oras at mga mapagkukunan at nagbigay din sa kanya ng higit pang potensyal sa hinaharap. Kung matutugunan niya ang mga kinakailangan, susubukan ni Francis na maging isang mas mataas na ranggo na Diyos. Ito ang dahilan kung bakit pinigilan ni Francis ang kanyang paglilinang at pinagsama ang kanyang pundasyon. 1153. Napakahirap ngayon para sa 5 elemental wind lightning technique ni Francis na umunlad, at ang kanyang estado ng pag-iral ay umabot na sa antas ng isang rank 1 true god. Nagpasya si Francis na ito ng kanyang focus sa kanyang bloodline power. Malaki ang naitulong ng isang malakas na bloodline sa pagpasok sa heavenly divine realm. Halimbawa, ang nangungunang 200 bloodline sa 10,000 ancient races ay magiging rank 2 true gods kapag nakapasok sila sa heavenly divine realm kahit na ang pundasyon ng individual ay napakahina. Isa ito sa mga benepisyong dulot ng isang malakas na bloodline. Habang ang perpektong Blood Devil Sun bloodline ni Francis ay itinuturing na isa sa mga nangungunang bloodline sa Continent Zone, ito ay walang silbi sa Ancient Desolate Realm of Gods dahil ang kadalisayan ng mga bloodline sa Ancient Desolate Realm of Gods ay napakataas. Halimbawa, ang bloodline ng Golden Jade Race, na namuno sa Blue Ocean Bay, ay nirerango lamang ng 2,000 bagay, ngunit sa parehong antas ng cultivation, ang isang tulad ni Wenloan na may mataas na rango na Heaven Sun Battle Race na bloodline ay hindi magiging kanilang katapat. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng Ancient Desolate Realm of Gods at iba pang dimensyon. Para sa isang tulad ni Angelica, na may sinaunang bloodline ngunit mula sa mahinang dimensyon, tataas ang kadalisayan ng kanilang bloodline pagkatapos makapasok sa Ancient Desolate Realm of Gods. Gayunpaman, ito ay limitado lamang sa mga sinaunang linya ng dugo. Ang Imperial Dao bloodline ni Francis ay hindi nagbago pagkatapos pumunta dito. Whoosh! Dumating si Francis sa Ancient Dream Realm. Si Francis ay mayroon na ngayong malaking hukbo ng mga hayop sa loob ng Ancient Dream Realm. Bukod sa Golden Wing Scarlet Tigers, Skyfire Lightning Ape, Earth-Shattering Raging Bulls, at Earth Crystal Race, nasakop din ni Francis ang ilang mga karera na nirerango sa 8,000 ng 10,000 ancient races. Ang pinakamalakas ay ang Yao Firefox Race. Sila ay nirerango sa ika-8,030 sa 10,000 sinaunang lahi. Gayunpaman, kailangan ni Francis ng nakakatakot na dami ng mga mapagkukunan upang palakihin ang Beast Army na ito. Ipagpatuloy ang pagpapalawak at salakayin ng Electricity Light Bat Race. Utos ni Francis habang pinamumunuan niya ang ilang Beast Group patungo sa susunod na target. Muling nanalo si Francis pagkatapos ng matinding sagupaan. Naalis ang mga mahihinang hayop, at nagawang alipinin ni Francis ang ilang mas malalakas na miyembro ng Electricity Light Bat Race. Maaaring mas malaki ang Ancient Dream Realm kaysa sa naisip ko. Malamang nasa hangganan pa lang ako ng Ancient Dream Realm. Hindi napigilan ni Francis na hulaan matapos masaksihan ang laki ng Ancient Desolate Realm of Gods. Naramdaman ni Francis na ang Ancient Dream Realm ay konektado sa Ancient Desolate Realm of Gods. Magpapalawak ako ng paunti-unti. Hanggat hindi ko sinasaktan ng mga karera na masyadong malakas, sa kalaunan ay makakarating ako sa panloob na rehiyon ng sinaunang Dream Realm. Si Francis ay puno ng pananabik. Kung ang hangganan ay naglalaman na ng napakaraming gantimpala, kung gayon ang sentro ay magiging mas mahusay. Whoosh! Bumalik si Francis sa Ancient Desolate Realm of Gods na may ilang laman at sinaunang bloodline essence. Maraming mga hayop ang namatay sa panahon ng pakikipaglaban para sa teritoryo, at ang kanilang mga katawan ay puno ng mahalagang mga mapagkukunan. Guru, bigyan mo ako ng higit pang mapagkukunan, at makakabawi ako sa antas ng isang demigod.
Ang Black Destruction Serpent Dragon ay dumating sa tabi ni Francis na matako. Naubos na nito ang lahat ng mapagkukunang ibinigay ni Francis kanina. Pagkatapos ng lahat, ang mga mapagkukunang iyon ay nakuha mula sa Mystic Light Realms at Demigods, kaya hindi ito masyadong mahalaga. Ito ay sa iyo. Kinuha ni Francis ang ilan sa laman at kakanyahan ng dugo at ibinigay ito sa Black Destruction Serpent Dragon. Hindi niya kayang gamitin iyon ng mag-isa. Pagkatapos ay sumulyap si Francis kina Winfred at Wilfred. Nasa peak stage pa lang si Wilfred ng Mystic Light Realm, ngunit binalaan siya ni Francis na huwag magmadali. Pinakamabuting palakasin ang kanyang pundasyon at magtagumpay upang maging isang mas mataas na ranggo na Diyos. Para kay Winfred, siya ay nasa huling yugto ng Mystic Light Realm. Katulad ni Francis. Higit pa rito, pareho ang kanilang mga bloodline ay mula sa 8 Great God Eyes, kaya ang kanilang mga bloodline ay bumuti matapos makapasok sa Ancient Desolate Realm of Gods. Dagdag pa sa katotohanan na gumamit sila ng mga sinaunang mapagkukunan upang mag-cultivate, ang kanilang mga bloodline ay hindi mas mahina kaysa sa nangungunang 200 bloodline ng 10,000 ancient races. Mukhang nagbabago rin ang mata ko. Mahinang bulong ni Francis. Parehong nagsimulang magbago ang Ancient Dream Realm at ang God Spiritual ay mula nang pumasok siya sa Ancient Desolate Realm of Gods. Ang pagbabago ng Ancient Dream Realm ay napakabilis, ngunit ang pagbabago ng Spiritual ay ng Diyos ay napakabagal. Ito ay mahirap kahit na matukoy, at ito ay nagbabago pa rin hanggang ngayon. Oh well. Tulalakasan ko muna ang bloodline ko. Kinuha ni Francis ang ilang bloodline essence mula sa electricity light batteries at inilagay ito sa kanyang bloodline. Weng! Inactivate ni Francis ang kanyang bloodline ng Blood Devil Son, na naging sanhi ng agarang pamumula ng kanyang katawan. Bumungad sa kanyang likuran ang isang paikot-ikot na apoy na kulay dugo. Weng! Ginamit ni Francis ang kanyang bloodline power para maabsorb ang iba't ibang 10,000 ancient races na bloodline na nakuha niya. It's not as if bloodlines never change. As long as I keep on absorb the power of other bloodlines, my bloodline will become stronger and overpass ancient bloodlines even if it is not one itself. Sa puntong ito, ang perpektong Blood Devil Son bloodline ni Francis ay lumampas na sa saklaw ng perpektong Blood Devil Son bloodline ng Tai family. Ang bloodline ni Francis ay naglalaman ng maraming iba pang mga bloodline hanggang sa punto kung saan ito ay matatawag na isang evolved Blood Devil Son bloodline, ngunit naisip ni Francis na ang pangalan na Ancient Blood Devil Son bloodline ay mas mahusay. Tulad nito, patuloy na pinagsama ni Francis ang mga sinaunang bloodline sa kanyang bloodline ng Ancient Blood Devil Son para palakasin ito. Pagkalipas ng isang buwan, mas lalong namula ang katawan ni Francis. Isang madilim na pahiwatig ng pulang-pula ang lumitaw sa loob ng kanyang katawan, at ang apoy ay mas malakas kaysa dati nang ito ay naglalabas ng isang sinaunang aura. Ang bloodline ay talagang nagiging mas malakas, ngunit ang epekto ay napakahina pa rin. Tumigil si Francis sa paggamit ng kanyang Ancient Blood Devil Son bloodline at lumabas sa kanyang bulwagan. Ang Blazing Fire Golden Ship Race ay may halos 20 martial arts field, at maraming miyembro at disipulo ang nakikipag-sparring sa isa't isa. Matapos talunin ang Black-Tongued Lizard Race at makuha ang Sky Pearl Fire Ginseng, ang moral ng Blazing Fire Golden Ship Race ay tumaas, at sila ay nagiging mas malakas. Senior Hanford. Ang boses ni Tito Daniel ay di kalayuan sa bulwagan. Sa wakas ay makikita na natin si Senior pagkatapos ng mahabang panahon. Ngumiti si Lydia. Maliban sa pagpunta sa larangan ng digmaan noong isang beses, ginugol ni Francis ang karamihan sa kanyang oras sa pag-iisa, kaya bihira siyang makita ng Green Jade Ship Race. Senior Hanford, pumunta tayo sa Exchange Spiritual Hall at bumili ng ilang resources na kailangan natin. Tila nasasabik si Jordan at nagsalita ng may malinis na boses. Exchange Spiritual Hall. Binigyang pansin ni Francis ang pangalang ito nang makuha niya ang mapa mula sa Blazing Fire Golden Ship Race, ngunit hindi na niya ito pinag-aralan pa.
Ang Exchange Spiritual Hall ay isang lugar para sa muling pagdadagdag na nilikha ng lahat ng puwersa sa loob ng isang partikular na lugar, at maraming kakaibang pamilihan doon. Pinaplano naming i-trade ang ilan sa mga item na hindi namin kailangan para sa ilang mapagkukunan ng paglilinang. Ipinakilala ni Lydia kay Francis. Laking gulat niya na hindi alam ni Francis kung ano ang Exchange Spiritual Halls kahit na siya ay mula sa Ancient Desolate Realm of Gods. Kung nagmula si Francis sa ibang dimensyon, dapat ay isang demigod siya sa pinakamababa. Oh, sasama ako sayo. Bahagyang interesado si Francis sa lugar na binanggit ni Lydia. Sa totoo lang, bago kay Francis ang lahat, at gusto niyang maranasan ang lahat. Senior Hanford, pakiusap. Ang ekspresyon ni Tito Daniel ay naging kagalakan, at nagsalita siya sa isang napakagalang na tono. Ang Green Jade Ship Race Trio ay orihinal na nag-aalala tungkol sa pagpunta sa Exchange Spiritual Hall. Kahit na ang Exchange Spiritual Hall ay karaniwang ang tanging makatarungang lugar sa Ancient Desolate Realm of Gods, sila ay masyadong mahina, kaya sila ay natakot pa rin. Ang Skyfeather Island ay may kabuoang 5 Exchange Spiritual Hall. Ang pinakamalapit na Exchange Spiritual Hall sa Blazing Fire Golden Ship Race ay kinokontrol ng Blue-Eyed Ice Wolf Race sa malapit. Si Francis at ang Green Jade Ship Race Trio ay dumating sa Exchange Spiritual Hall makalipas ang 2 buwan. Napakalaki ng Exchange Spiritual Hall. May mga palasyo at bulwagan ng bawat kulay at uri sa loob nito, at lahat sila ay konektado sa isa't isa. Hinawakan pa nila ang mga ulap. Isang malakas na hanay ang nakalagay sa paligid ng Exchange Spiritual Hall. Maging ang mga dalubhasa sa tunay na Diyos ay mahihirapang pumasok sa pamamagitan ng puwersa. Mayroong pasukan sa bawat isa sa 4 na cardinal na direksyon ng Exchange Spiritual Hall. Whoosh! Whoosh! Ang mga eksperto ng iba't ibang lahi ay patungo sa Exchange Spiritual Hall. Karamihan sa kanila ay nasa grupo. Senior Hanford, tayo na rin. Pinangunahan ni Tito Daniel si Francis at ang kasama niya patungo sa pasukan. 10 eksperto sa huling yugto ng Mystic Light Realm na nagpapalabas ng nakakatakot na aura ay tumayo sa harap ng isang gintong pinto at tinakot ang mga eksperto na pumasok sa Exchange Spiritual Hall. Narito ang iyong mga token. 10 substandard na kristal ng Diyos ang magpapahintulot sa iyo na manatili dito ng isang araw. Ang mga gwardya ay nagbigay ng mga token na may mga numero sa mga ito sa iba't ibang eksperto. 10 substandard na kristal ng Diyos para sa isang araw. Natigil ang mga ekspresyon ni Tito Daniel at ng kumpanya. Obvious naman na first time nila talagang pumunta dito. Bagamat katanggap-tanggap ang gastos na ito sa mga eksperto sa mga huling yugto ng Mystic Light Realm o mas mataas, napakamahal nito para sa lahat ng nasa ibaba nito. Gayunpaman, napaka-curious nila tungkol sa Exchange Spiritual Hall, at isinama pa nila si Francis. Halatang nahihiya silang umalis na lang kaya 10 substandard na God Crystals lang ang kaya nilang gastusin. Bahagyang ngumiti si Francis. 10 substandard na kristal ng Diyos ang buong kayamanan ng isang maagang yugto ng Mystic Light Realm Cultivator sa Continent Zone. Hindi nagtagal ay nakarating si Francis at ang kumpanya sa pasukan. 20 substandard na kristal ng Diyos para sa isang araw. Tumingin ang nangungunang guard sa Green Jade Ship Race at Francis bago nagsalita sa malamig na boses. Senior, hindi ba't 10 substandard na kristal ng Diyos sa isang araw? Agad na sabi ni Lydia habang nanlamig ang kanyang ekspresyon. Itabi ang 20, 10 substandard na God Crystals ay napakamahal na para kay Lydia. Isa pa, may 4 silang tao dito. Nangangahulugan ito na aabutin sila ng 80 substandard na kristal ng Diyos para sa isang araw. Kung sasabihin kong 20 substandard na kristal ng Diyos para sa isang araw, kung gayon ito ay 20. Agad na nagpakawala ng matinding pressure ang malaking guard at pinigilan ang 3 Green Jade Ship Race, dahilan para manginig ang kanilang mga katawan. Malinaw na nakikita ng gwardya na sila ay mula sa Green Jade Ship Race, na isang mababang 3-star power. Mayroon lamang isang paunang yugto ng Mystic Light Realm mula sa pangkat ng Green Jade Ship Race sa harap niya.
Ang dalawa pa ay isang Peak Void God Realm at isang Great Origin Core Realm. Bagamat hindi niya masabi ang paglilinang ng tao, ang taong ito ay hindi masyadong malakas. Mapapatay niya ang lahat ng mahihinang langgam na ito sa isang suntok lamang. Hihihi, kahit isang Great Origin Core Realm ay nangangahas na pumunta dito. Hindi nila alam kung paano nakasulat ang kamatayan, di ba? Ibigay ang bayad o mag-fuck off. Maraming mga eksperto sa likod ni Francis at ng kumpanya ang nagsimulang maging naiinip at nangungutya. Si Francis ay humakbang pasulong na may kalmadong ekspresyon. Senior Hanford. Labis na napahiya ang Green Jade Ship Race Trio. Gaya ng inaasahan, kahit na ang Exchange Spiritual Hall ay medyo patas, sila ay masyadong mahina. Hindi nila nakuha ang mga karapatang tretuhin ng patas. 1154. Brat, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ang nangungunang gwardya ay tumingin kay Francis ng may paghamak. Bagamat hindi niya makita si Francis, gaano kaya kalakas ang taong ito kung kasama niya ang Green Jade Ship Race? 20. Si Francis ay umungal sa malalim na tono habang nagbago ang kanyang ekspresyon, at isang malakas na pag-agos ng kapangyarihan ng eye bloodline ang lumabas mula sa kanyang kaliwang mata habang tinitingnan niya ang gwardya na ito. Agad na naramdaman ng kaluluwa ng gwardya ang pagkidlat at pagkulog ng kulog sa kanyang kaluluwa. Halos himatayan siya dahil sa nakakatakot na pressure. Naramdaman ng ibang mga bantay sa malapit na may mali at agad na inilabas ang kanilang malalakas na aura, ngunit sa susunod na sandali, isang madilim na dilaw na kidlat ang kumislap mula sa katawan ni Francis at nagpakawala ng nakakatakot na pisikal na puwersa. Weng boom! Ang 8 gwardya at lahat ng nasa likod ni Francis ay agad na hindi makagalaw. Napakalakas. Maaaring ito ay isang banal na katawan. Bukod sa Green Jade Ship Race Trio, sinubukan ng iba na lumaban sa pisikal na puwersa ni Francis. Parang kailangan lang ni Francis ng isang pag-iisip para mahulog sila sa lupa. Tunay na Diyos. Panginoon ko, patawarin mo kami. Napalitan ng gulat ang ekspresyon ng malaking gwardya na agad na nagsimulang magmakaawa. Mula sa kanyang pananaw, malaki ang posibilidad na ang taong ito ay isang tunay na Diyos, at sa likod ng isang tunay na Diyos ay tiyak na may 4 na bituing kapangyarihan man lang. Kahit na ang Blue-Eyed Ice Wolf Race ay hindi na naisin na sakta ng isang 4-star na kapangyarihan ng walang dahilan, at siya ay isang normal na miyembro lamang ng Blue-Eyed Ice Wolf Race. 10 substandard na God Crystal para sa isang araw. Agad na sabi ng guard. 10. Ulit ni Francis sa tono ng pagtatanong. Hindi. Hindi. Ayos ang isa. Nagngangalit ang guard at agad na sinabi. Who? Nawala ang nakakatakot na pressure. Dalhin mo kaming dalhin sa procedure. Kumuha si Francis ng 4 na substandard na God Crystal at sinabi. Oo. Oo. Agad namang tumango ang makapal na gwardya, at ang iba pang nakapila ay napabuntong hininga rin. Ipinagbawal ng Exchange Spiritual Hall ang pakikipaglaban, ngunit teknikal na hindi pa sila nakapasok, at walang pakialam kung papatayin sila ng True God Senior na ito. Pumasok si Francis at ang kumpanya sa Exchange Spiritual Hall pagkatapos makakuha ng 4 na token. Ang Exchange Spiritual Hall ay tila ibang lugar sa labas ng mundo. Ang Heaven Earth Yuan-Chi dito ay napakakapal, at maaari pa itong ituring na isang sagradong lupain ng paglilinang. Whoosh! 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 Ang mga eksperto sa lahat ng lahi ay lumipat sa himpapawid. May mga maliliit na makinang lumilipad at mga espiritual na alagang hayop din. Maraming kakaibang istruktura ang makikita. Ang ilan ay malaki at kahanga-hanga habang ang iba ay misteryoso at matikas. May mga lugar din na may maliliit na tindahan. Hanggat ang mga tagalabas ay nagbigay ng isang tiyak na bayad, maaari rin silang magbukas ng isang stand. Ang daming tao. Isang purong ngiti ang ipinakita ni Jordan. Ito ang messaging token ng Blazing Fire Golden Ship Race. Hanapin mo ako pagkatapos mo. Binigyan ni Francis si Lydia ng Golden Red Token. Ibinigay ito ng True God Skyfire kay Francis para sa mas madaling interaksyon. Salamat, Senior Hanford.
Kinuha ni Lydia ang token at nawala sa karamihan kasama sina Tito Daniel at Jordan. Ang bawat isa ay may iba't ibang pangangailangan. Kailangang gawin ni Francis ang sarili niyang bagay, kaya kailangan niyang humiwalay sa Green Jade Ship Race sa ngayon. Sa sandaling ito, nagsimula ang talakayan malapit sa pasukan kung saan pumasok si Francis. Hindi ba yan si Froilan? Ang disipulo ng Skyfeather Island Lord. Si Froilan talaga. Hindi ko akalain na pupunta siya dito. Maraming eksperto ang tumingin sa pasukan. Isang gwapong lalaki na may maputlang balat at mayabang na ekspresyon ang dahan-daang pumasok sa Exchange Spiritual Hall sa gitna ng pagluhod at pagyuko ng mga kalapit na gwardya. Si Froilan, isang disipulo ng Skyfeather Island Lord. Bagamat isa lamang siyang demigod, mayroon siyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ng isang rank 1 true god. Tila, sinadya niyang pigilan ang kanyang cultivation upang maging mas malakas na Diyos. Talagang iba ang mga henyo. Ang mga taong tulad natin na umabot na sa pinakamataas na yugto ng Mystic Light Realm ay hindi na maaaring umunlad pa at kailangang subukan at lumampas kahit na ano pa ang mangyari. Ang hitsura ni Froilan ay nagpapataas ng atensyon ng lahat ng kalapit na eksperto at naging dahilan upang sila ay mag-usap sa isa't isa. Ang Skyfeather Island Lord ang pinuno ng buong Skyfeather Island, kaya halatang nakakuha ng maraming atensyon ang kanyang disipulong si Froilan. Dama po din ang tingin ni Francis kay Froilan. Ang huli ay talagang hindi simple, ang magkaroon ng lakas ng isang rank 1 true god habang may cultivation ng isang demigod. Skyfeather Island lang ito. Sino ang nakakaalam kung gaano kalakas ang mga kahangahangang puwersa ng ibang puwersa na namumuno sa Blue Ocean Bay? Hindi pa banggitin ang natitirang bahagi ng Ancient Desolate Realm of Gods. Inaasahan ni Francis ang malaking Ancient Desolate Realm of Gods. Kailangang malaman ng isa na mayroong ilang dosenang lugar na katulad ng Skyfeather Island sa loob ng Blue Ocean Bay lamang, at ayon sa Black Destruction Serpent Dragon, ang Blue Ocean Bay ay isang maliit na sulok lamang sa gulong zone. Darating ang araw na lalaban ako sa mga henyo sa labas ng Skyfeather Island. Malumanay na sabi ni Francis habang pinupuno siya ng layunin ng labanan. Siyempre, pinakagusto ni Francis na makita ang mga inapo ng 8 Great God Eyes o kahit na ang 8 Great God Eyes mismo, ngunit si Francis ay hindi nakakuha ng anumang impormasyon tungkol sa 8 Great God Eyes kahit na pagkatapos ng mahabang panahon. Ang mga henyo na may bloodline mula sa 8 Great God Eyes ay hindi lilito sa ganoong kalayuan sa Ancient Desolate Realm of Gods. Hihihi, ignorante. Narinig ni Froilan ang sinabi ni Francis sa daan at napailing siya ng tumawa. Madali niyang madudurog ang isang medyo late stage na Mystic Light Realm expert, ngunit sinabi ng taong ito na gusto niyang labanan ang mga henyo mula sa labas ng mundo. Nang banggitin ng isa ang mga tunay na henyo ng Ancient Desolate Realm of Gods, maging si Froilan ay napuno ng paggalang. Ayon sa sinabi ng kanyang master ang Skyfeather Island Lord, ang mga kahangahangang pinakamataas na 4-star forces o kahit na 5-star forces sa gulong zone ay mayroong battle power ng isang rank 3 true god noong sila ay isang demigod at nakatadhana na maging isang rank 3 true god o mas mataas pa kapag sila ay bumagsak. Hindi nagabala si Francis sa sinabi ni Froilan at lumipat sa Exchange Spiritual Hall. Ang Dingsheng Auction Hall. Ang mga yapik ni Francis ay tumigil saglit nang makita niya ang isang malaking auction hall. Siya ay orihinal na nagpaplano na ipagpalit ang ilang mga mapagkukunan na hindi niya kailangan para sa ilang kailangan niya, ngunit bigla niyang naalala na walang saysay na panatilihin ang 3 substandard na sandata ng Diyos na kanyang ninakawan mula sa 3 elder ng Black-tongued lizard race. Kung dinala niya sila sa auction, baka mapunta sila sa magandang presyo. Pagkatapos ng lahat, karamihan sa mga tao sa Exchange Spiritual Hall ay nasa pagitan ng mga unang yugto at pinakamataas na yugto ng Mystic Light Realm. Ang mga demigod ay makikita rin paminsan-minsan, habang ang mga tunay na Diyos ay napakabihirang. Kaya, ang mga sandata ng substandard na Diyos ay dapat pumunta sa isang disenteng presyo. Higit pa rito, ang mga bagay at mapagkukunang kailangan ni Francis ngayon ay lubhang mahalaga, kaya mahirap hanapin ang gusto niya sa mga tindahan.
Ang auction hall ay maaaring maging isang mahusay na pagpipilian para din doon. Diretso ang lakad ni Francis sa auction hall na ito. Itong panauhin, maaari ko bang tanungin kung nagbebenta ka o bumibili? Sabi ng isang magandang maid sa entrance. Nagbebenta. Sabi ni Francis. Pagkatapos ay dinala ng dalaga si Francis sa isang lihim na bulwagan. Bisita, mangyaring kunin ang iyong ibinebenta, at titingnan ko ito. Isang matanda na may madilim na asul na mga mata ang nagbuga ng malamig na hangin habang nakangiting sinabi niya. Malinaw na kailangan ng auction upang kumpirmahin kung totoo o peke ang kanilang mga item, at kailangan din nilang matukoy kung sulit ang halaga ng mga item sa auction. Whoosh! Binuksan ni Francis ang kanyang kamay, at lumitaw ang tatlong magkakaibang hugis na substandard na sandata ng Diyos. Tatlong substandard na sandata ng Diyos. Nagningning ang mga mata ng matanda. Ang isang tao na maaaring kumuha ng tatlong substandard na sandata ng Diyos ng sabay-sabay ay tiyak na hindi simple. Pagkatapos ng lahat, ang mga substandard na sandata ng Diyos ay napakahalaga kahit na sa apat na bituin na kapangyarihan. Iminungkahi ng matanda na ibenta ang tatlong substandard na God crystals na ito ng hiwalay upang mapakinabangan ang kita. Ibenta rin ang mga item na ito. Nag-isip sandali si Francis bago nagpasyang i-auction ang iba pang mapagkukunan sa loob ng kanyang interspatial na dimensyon na hindi niya kailangan. Marami sa mga ito ay mga mapagkukunan na masyadong nadobol ni Francis sa nakaraan, ang ilan ay nagmula sa mga samsam ng digmaan mula sa Black-tongued lizard race, at ang ilan ay nagmula sa pagbabayad na ibinigay sa kanya ng True God Skyfire. Ang mga mapagkukunang ito ay masyadong mababa ang antas para sa kanya, at kahit ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi ito gusto. Ang daming. Napalitan ng gulat at saya ang ekspresyon ng matanda. Ang mga mapagkukunang ito ay lubhang kapaki-pakinabang sa mga nasa huling yugto ng Mystic Light Realm. Bagaman hindi masyadong mahalaga, ang halaga ay nakakagulat. Bisita, huwag kang mag-alala. Dahil nagbebenta ka ng napakaraming mahahalagang bagay ng sabay-sabay, maaari kang direktang pumasok sa auction na ito, at tiyak na ibebenta ng Dingsheng auction ang lahat sa magandang presyo na kasiya siya sa iyo. Nakangiting sabi ng matanda na may asul na mata. Ang asul na mata na elder ay naglabas ng isang token ng mensahe pagkatapos na paalisin si Francis gamit ang kanyang mga mata. Bantayan ng taong iyon. Nasa huling yugto pa lamang siya ng Mystic Light Realm, ngunit ang kanyang kayamanan ay katumbas ng isang tunay na Diyos. Isang tusong ngiti ang ipinakita ng matanda na may asul na mata. Ang auction ay puno ng mga tao, kaya nagbayad si Francis ng mataas na presyo para makapasok sa isang VIP room. Hindi nagtagal ay nagsimula ang auction, ngunit dahil ang mga item ay masyadong mababa ang ranggo, si Francis ay hindi na nagabala at nagsimulang magtanim sa loob ng silid. Ang auction ay patuloy na umuunlad. Kahit na magkagalit ang dalawang puwersa sa isa't isa dahil sa auction, hindi sila aatake sa isa't isa sa Exchange Spiritual Hall. Ang ilan sa mga sinaunang mapagkukunan na ibinebenta ni Francis ay lumabas. Ang malaking halaga ng mga mapagkukunan ni Francis ay nahati sa maraming iba't ibang mga antas dahil iyon ay magtataas ng presyo. 500 substandard na God crystals. Isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw mula sa silid sa tabi ni Francis. 600 substandard na God crystals. Isang demigod na may apoy pulang makapal na balat ay agad na tumawag. Hindi ba't si Demigod Logan iyon mula sa Scarlet Sun race? Nakilala ng ilang tao ang pagkakakilanlan ni Logan. Ang Scarlet Sun race ay isa sa mas malakas na 4-star forces sa lugar. Hindi mo alam kung ano ang mabuti para sa iyo, hindi ba? 700 substandard na God crystals. Isang bahagyang galit na boses ang tumunog mula sa silid sa tabi ni Francis. Si Froilan ito. Ang disipulo ng Skyfeather Island Lord. Sa pagkakataong ito, nakilala ng ilan sa mga tao ang boses ni Froilan, at agad na nagpakita ng nakakatakot na ekspresyon si Logan. Young Sir Froilan, hindi alam ng isang ito na kailangan mo rin ang mga resources na ito. Bibigyan kita ng personal na 100 substandard na God Crystal mamaya. Humingi ng tawad si Logan.
Matapos ilantad ni Froilan ang kanyang pagkakakilanlan, walang ibang nakipagkompetensya sa kanya. Pagkatapos ay bumili si Froilan ng isang bahagi ng mga mapagkukunan ni Francis na may presyong 700 substandard na God crystals. Ang hindi inaasahan ni Francis ay mas marami pa sa kanyang mga gamit ang binili ni Froilan sa napakababang presyo. Ang natitirang mga item ay lahat ay lumampas sa inaasahan ni Francis at binili ng maraming eksperto. Ang susunod naming ibinebenta ay isang golden yuan stone. Ang batong ito ay naglalaman ng napakadalisay na metal elemental na kapangyarihan, at ito ay isang pangangailangan para sa paglikha ng God crystals. Higit pa rito, ang golden yuan stone na ito ay may napakataas na grado. Sa wakas ay binuksan ni Francis ang kanyang mga mata. Sa wakas ay lumitaw ang isang bagay na kailangan niya. Ang panimulang presyo ng golden yuan stone ay 500 substandard na God crystals. Let the auction start. Sabi ng host ng auction. 1,000 substandard na God crystals. Si Francis, na nasa kwarto sa tabi ni Froilan, ay agad na nagsalita pagkatapos magsalita ang host. Napakayaman. Isang pagtaas ng 500 substandard na God crystals ng sabay-sabay. Ang golden yuan stone na ito ay napakalaki, kaya sulit ang presyong iyon. Ang ilan sa mga tao sa loob ng auction ay tinalakay. 1,100 substandard na God crystals. Nag-isip sandali ang isang master ng panday bago nagsalita. 2,000 substandard na God crystals. Isang walang emosyong boses ang tumunog mula sa silid sa tabi ni Froilan. Sa pagkakataong ito, naging dead silent ang buong auction. Masyadong baliw si Francis. Una niyang itinaas ang presyo sa 1,000 substandard na God crystals kaagad, pagkatapos ay ginawa itong 2,000 substandard na God crystal sa kanyang susunod na bid. Nag-iisip pa nga ang ilang tao kung itataas ba niya ang presyo sa 3,000 kung may ibang sumali. 11:55. Sino ang taong ito na maaaring kumuha ng napakaraming substandard na God crystals para bilhin itong golden yuan stone? 2,000 substandard na God crystals kahit na ang mga normal na demigods ay hindi kayang kumuha ng napakarami. Nagtataka ang lahat kung ang taong ito ay isang elder ng isang makapangyarihang puwersang 4 na bituin o isang bagay. Maging si Froilan ay curious at gustong malaman kung sino ang nasa kwarto sa tabi niya. 2,000 substandard na God crystals ang higit na lumampas sa halaga ng golden yuan stone, kaya walang nakipagkompetensya kay Francis. Matagumpay niyang nabili ito, at ginawa niya ito dahil linangin niya ang Metal of Wind Lightning sa hinaharap. Mayroon akong buong substandard na God crystal na minahan sa Ancient Dream Realm, kaya ang 2,000 substandard na God crystals ay wala. Hindi mapigilan ni Francis ang mapangiti. Ang isang substandard na God crystal na minahan ay halos kayamanan ng isang mas mahinang puwersang 4 na bituin. Mula dito, makikita kung gaano kayaman si Francis. Higit pa rito, ang Earth Crystal Race ay gumawa din ng substandard na God crystals para kay Francis. Bumili si Francis ng ilan pang mahahalagang bagay sa napakataas na presyo. Sa puntong ito, ang atensyon na nakuha niya ay hindi bababa sa disipulo ng Skyfeather Island Lord, si Froilan. Gumastos na ngayon si Francis ng mahigit 10,000 substandard na God crystals. Tanging ang mga dalubhasa sa tunay na Diyos ang maaaring kumuha ng napakaraming substandard na kristal ng Diyos. Ang lakas ng loob. Gusto ka nitong makilala pagkatapos ng auction. Ang boses ni Froilan ay tumunog mula sa silid sa tabi ni Francis sa sandaling ito. Agad na tumahimik ang auction. Ngayong gustong malaman ni Froilan kung sino ang misteryosong ekspertong ito, tiyak na ibibigay ng huli ang kanyang pangalan. Gusto nilang lahat na malaman kung sino ang mayamang ekspertong ito, ngunit walang tunog na nanggagaling sa silid sa tabi ni Froilan. Bagamat hindi ganoon kaganda ang impresyon ni Francis kay Froilan, hindi siya tutol sa ideya na makilala ang isa't isa. Pagkatapos ng lahat, si Froilan ay disipulo ng Skyfeather Island Lord, at sa isang punto, kakailanganin ni Francis na gumamit ng teleportation array na pinangangasiwaan ng Skyfeather Island Lord.
Gayunpaman, ayaw ni Francis na ihayag ang kanyang pagkakakilanlan sa ngayon dahil halos lahat ng mga eksperto dito ay magsisimulang bantayan siya. Ayaw ni Francis na umikot ng kusa sa paghahanap ng gulo, kaya nanahimik siya. Ang taong ito, si Froilan ay may bahagyang galit na ekspresyon. Dahil walang sinabi si Francis, halatang ayaw niyang makipagkilala. Siya ang disipulo ng Skyfeather Island Lord. Kahit na ang kalaban na partido ay isang eksperto sa tunay na Diyos, dapat pa rin nilang bigyan siya ng mukha. Sa halip, tuluyan na siyang hindi pinansin sa harap ng lahat. Ang susunod na item na ating isusubasta ay isang substandard na sandata ng Diyos. Sa sandaling ito, binasag ng host ng auction ang katahimikan at ipinagpatuloy ang auction. Ang hitsura ng isang substandard na sandata ng Diyos ay nangangahulugan na ang rurok ng auction ay nalalapit na, ngunit hindi nito nakuha ang atensyon ni Francis. Ang huling item na ibinente ng auction ay isang kayamanan na maaaring magpalaki ng pagkakataon ng isang tao na makalusot sa heavenly divine realm, ngunit si Francis ay lubos na nagtitiwala sa paglusob. Ang issue lang sa kanya ay kung anong ranggo ang maaabot niya, kaya hindi siya sumali sa bidding para sa kayamanang ito. Pagkatapos ng auction, pumunta si Francis sa inner area ng Dingsheng Auction Hall at kinuha ang bayad para sa kanyang nabili na mga item. Bagamat malaki ang ginastos niya, ang natanggap niyang kapalit sa pagbebenta ng kanyang mga gamit ay lumampas sa halagang ginastos niya. Nagpatuloy si Francis sa paglalakad sa Exchange Spiritual Hall pagkatapos ng Dingsheng Auction. Pumasok si Francis sa ilang tindahan na nagbebenta ng mga armas, ngunit wala siyang nakitang bagay sa kanya. Ang mga bows ay medyo bihira, kaya ang kanilang presyo ay mas mababa kahit na sa mga auction, kahit na sa tuwing sila ay lalabas. Biglang naamoy ni Francis ang masarap na karne at alak. Nariyan din ang tunog ng daldalan. St. Pearl Tower. Lumingon si Francis sa gusali. Ang gusali ay mas malaki pa sa Dingsheng Auction Hall. Mula dito, makikita kung gaano kasikat ang lugar na ito. Kailangan lang ng mga cultivator na sumipsip ng Heaven Earth Yuan Chi. Dahil hindi na nila kailangang kumain, ang restaurant na ito ay dapat may ilang kakaibang punto para maging napakasikat nito. Tingnan natin ang loob. Bahagyang interesado si Francis. Nakahanap siya ng lugar kung saan walang nakaupo at umupo. Maaari ko bang itanong kung ano ang gusto ng customer na ito? Masiglang sabi ng medyo maikling waiter. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at lumitaw sa ere ang isang screen na naglalaman ng mga pinggan at presyo. Ito ang unang pagkakataong dumating ni Francis, at dahil wala siyang alam, pumili lang siya ng ilang random na pagkain. Okay, batang Ginoo, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Masaya ang ekspresyon ng waiter. Ang customer na ito ay pumili ng ilan sa mga pinakamamahaling pagkain na hindi kayang bilhin ng mga normal na tao. Ang pagkain dito ay tila ginawa mula sa mga mapagkukunan ng paglilinang at ang laman ng mga bihirang hayop. Siniyasat ni Francis ang pagkain ng iba pang mga customer. Kawili-wili. Bahagyang ngumiti si Francis. Ang landas ng paglilinang ay puno ng panganib at labis na kahirapan, at may mga pakinabang sa pagpapahinga sa panapanahon. Higit pa rito, ang pagkain dito ay ginawa mula sa mga mapagkukunan. Walang downside sa pagtaas ng paglilinang ng isang tao habang kumakain ng masarap na pagkain. Hindi nagtagal ay dumating na ang pagkain ni Francis, at sinimulan niya itong tikman ng walang sinabi pa. Meow meow. Sa isang kislap ng pilak, lumitaw ang maliit na paws ang magnanakaw sa mesa. Tulad ng inaasahan sa isang matako na pusa. Bahagyang natahimik si Francis. Mula nang makapasok sa Ancient Desolate Realm of Gods, ang munting paws ang magnanakaw ay palaging nasa pag-iisa at bihirang makipag-ugnayan kay Francis, ngunit ngayon, ang munting paws ang magnanakaw ay tumalon na may gutom na ekspresyon. Nagpakita si Francis ng nagulat na ekspresyon matapos masusing suriin ang maliit na paws ang magnanakaw. Sa oras na ito, ang maliit na paws ang magnanakaw ay isang demigod, at ang pundasyon nito ay napakatibay. Nalampasan na ako ng munting pasang ito. Napalunok si Francis. Meow meow. Ikinaway ng maliit na pas ang magnanakaw ang mga paa nito kay Francis.
Kailangan mo ng maraming mapagkukunan upang maihanda ang iyong tagumpay sa Heavenly Divine Realm. Nagulat si Francis. Ang munting posang magnanakaw ay kamakailan lamang ay naging isang demigod, ngunit naghahanda na itong makapasok sa Heavenly Divine Realm. Anong klaseng halimaw ang posang ito? Sa kasamaang palad, si Francis ay walang sapat na mapagkukunan para sa kanyang sarili, kaya tiyak na hindi niya masisiyahan ang maliit na posang magnanakaw. Bukod pa rito, ang maliit na posang magnanakaw ay nangangailangan ng malaking halaga ng mga bihirang mapagkukunan na hindi maibigay ni Francis kahit na gusto niya. Meow meow. Bumantong hininga ang munting posang magnanakaw at nagpakita ng panunuya. Hindi nakaimik si Francis. Ang maliit na posang magnanakaw ay nagsasabi na kailangan nitong maghintay para sa paglilinang ni Francis na makahabol upang makuha ang mga mapagkukunan nito. Kumain ka lang at itikom mo ang bibig mo. Hindi nasisiyahang sabi ni Francis. Narinig mo ba na ang Wild Ancient Secret Dimension na nagbubukas minsan sa bawat 10,000 taon ay naging kakaiba at maaaring magbukas ng mas maaga kaysa karaniwan? Paano ito posible? 1,000 taon na lang ang nakalipas mula noong huling beses na nagbukas ang Wild Ancient Secret Dimension. Bukod sa masasarap na pagkain, ang St. Pearl Tower ay isang lugar kung saan nag-uusap ang mga eksperto ng malalaking puwersa. Ang Wild Ancient Secret Dimension ay isa sa pinakakilalang lihim na dimensyon ng Ancient Desolate Realm of Gods. Nagbukas ito minsan sa bawat 10,000 taon, at hindi ito nagbago mula noong simula ng sinaunang Desolate Realm of Gods. Ang background ng Wild Ancient Secret Dimension ay sobrang misteryoso. Tila, sa simula ng panahon, mayroon lamang isang sinaunang desolate continent. Napakalaki nito at walang katapusan. Sa isang tiyak na araw, isang malaking digmaan sa pagitan ng mga Diyos at demonyo ang nangyari sa Ancient Desolate Continent at nawasak ito. Ang langit at lupa ay kumalat at naging kasalukuyang fan-universe. Ang sinaunang Desolate Continent na nabasag ay naging mga piraso ng alikabok na kumalat sa fan-universe. Ang Ancient Desolate Realm of Gods ay ang pinakamalaking bahagi ng lupain na natitira mula sa pagsira ng Ancient Desolate Continent. Tila, ang Wild Ancient Secret Dimension ay isa ring malaking piraso ng lupa na naiwan mula sa Ancient Desolate Continent, ngunit hindi pa ito nalantad sa buong sansinukob, at ang mga nabubuhay na bagay sa loob ay mayroon pa ring hitsura noong sinaunang panahon. Ang mga mapagkukunan doon ay napakayaman, at posibleng may mga pamana mula sa makapangyarihang mga nilalang noong sinaunang panahon. Buntong hininga, walang saysay na pag-usapan natin ito. Ang Wild Ancient Secret Dimension ay ganap na walang kaugnayan sa atin. Ang pinakamahinang tao na maaaring pumasok ay mula sa 4.5 bituin na puwersa. Ang mga buntong hininga ay tumunog sa loob ng St. Pearl Tower. Ang lahat ng naruroon ay nakarinig lamang ng Wild Ancient Secret Dimension. Wala sa kanila ang nakakita nito sa kanilang buhay noon. Ang 4.5 bituin na puwersa ay mga puwersang may sinaunang Diyos rango ng 7 tunay na Diyos. Ang buong Skyfeather Island ay walang isang sinaunang Diyos. Ang mga puwersang 4.5 bituin lang ang may karapatang pumasok sa Wild Ancient Secret Dimension. Nagulat si Francis. Hindi niya akalain na makakarinig siya ng ganitong balita. 4.5 bituin na puwersa lang ang makapasok. Hindi ba iyon nangangahulugan na ang lihim na dimensyon ay kinokontrol ng 5 star na kapangyarihan ng Ancient Desolate Realm of Gods? Nanginig ang puso ni Francis. Kung ang isang puwersa ay nangangailangan ng isang sinaunang Diyos upang ituring na isang 4.5 bituin na kapangyarihan, kung gayon paano ang 5 star na kapangyarihan? Anong uri ng mga ekspertong lumalaban sa langit ang mayroon sila? Sa pag-iisip hanggang dito, naramdaman ni Francis na siya ay kasing liit ng isang langgam sa Ancient Desolate Realm of Gods. Ang numero 1 lihim na dimensyon ng Ancient Desolate Realm of Gods ay nakatadhana na hindi ako makasama. Umiling si Francis sa panghihinayang. Tanging ang pinuno ng Blue Ocean Bay ang Golden Jade Race ang maaaring ituring na isang 4.5 bituin na kapangyarihan.
Sa kasalukuyang lakas ni Francis, isinantabi ang pagkuha ng lugar para makapasok, hindi man lang niya makontak ang Golden Jade Race, kaya binitawan ni Francis ang pag-iisip na ito at nagpasyang tumuon sa paglilinang. Magagawa niyang makita ang mas malawak na lupain ng ancient desolate realm of God sa hinaharap anuman. Hahaha, hindi mo kailangang maging malungkot. Sa sandaling ito, isang lalaking nakaputi at isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may eskarlate na balat ang pumasok sa St. Pearl Tower. Narito si Young Sir Froilan. Babayaran ko ang lahat ng gastos ni Young Sir Froilan sa pagkakataong ito. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga eksperto sa St. Pearl Tower ang lumapit at binati si Froilan. Ang lalaking eskarlate ang balat sa tabi ni Froilan ay si Logan mula sa auction. Ang aking master, ang Sky Feather Island Lord, ay ipapadala ako sa Golden Jade Race. Baka makapasok ako sa Wild Ancient Secret Dimension. Lumitaw ang pagiging saplade sa gwapong mukha ni Froilan. Ganito talaga ang kaso. Ang Sky Feather Island Lord ay nagpaplano na ipadala si Froilan sa Golden Jade Race, ngunit hindi talaga kumpiyansa si Froilan na makakakuha siya ng lugar para makapasok sa Secret Dimension. Talagang umaasa siya na ang Wild Ancient Secret Dimension ay magbubukas ng ilang sandali. Ito ay magbibigay sa kanya ng oras upang maghanda at labanan laban sa mga kahangahangang Golden Jade Race. Maswerte talaga si Young Sir Froilan. Hindi ko akalain nakakatawa ni Young Sir Froilan ang Sky Feather Island at papasok sa numero 1 lihim na dimensyon sa Ancient Desolate Realm of Gods. Nang marinig ng lahat si Froilan, lalo silang naging mainit sa kanya. Sina Froilan at Logan ay nag-scan sa St. Pearl Tower at nakitang may mga tao sa bawat mesa. Biglang naglakad si Froilan sa direksyon ni Francis. Itong kaibigan, wala ka bang pakialam kung uupo kami ng kaibigan ko dito? Ang mainit ng ngiti ni Froilan ay nagtago ng malamig na intensyon. Sa totoo lang, napakalinaw ng kanyang kahulugan, gusto niyang paalisin si Francis. Siyempre, ang dahilan kung bakit niya pinili si Francis ay dahil siya lang ang nag-iisang tao sa isang table habang ang iba pang mga table ay may kahit 3 tao. Naalala rin niya ang pagyayabang na ginawa ni Francis nang pumasok siya sa Exchange Spiritual Hall, kaya nagkaroon siya ng bahagyang impresyon kay Francis. Young Sir Froilan, hindi na kailangang makipag-usap sa kanya. Malungkot ang ekspresyon ni Logan habang galit na nakatingin kay Francis. Ang isang medyo late stage na Mystic Light Realm ay wala sa kanyang mga mata. Gayunpaman, tumayo si Francis sa sandaling ito. Huwag kang mag-abala, tapos na akong kumain. Ang batang Sir Froilan ay maaaring magkaroon ng lugar na ito. Binuhat ni Francis ang maliit na paws ang magnanakaw at umalis. Mukhang alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo. Galit na nagalit si Logan bago nagsalita ng nakangiti, Young Sir Froilan, please sit. Ako ang magbabayad para sa pagkain na ito. Gayunpaman, nakatayo doon si Froilan at ipinakita ang maalalahang ekspresyon sa kanyang gwapong mukha. Medyo pamilyar ang boses ng taong iyon. Parang narinig ko na to somewhere before. Biglang naalala ni Froilan ang malamig na boses na patuloy na tumatawag ng mataas na presyo sa katabi niyang silid sa auction. 11:56. Naglakad palabas si Francis mula sa hilagang gate ng Exchange Spiritual Hall pagkatapos umalis sa St. Pearl Tower. Whoosh! Weng! Si Francis ay naging isang kidlat at nawala sa malayo. Hindi ako nagpunta dito nang walang kabuluhan sa pagkakataong ito. Nakuha ko ang gayong mahalagang balita at natikman ang pagkain ng St. Pearl Tower. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Francis. Meow-meow. Ang munting paws ang magnanakaw ay sumang-ayon na ang pagkain ng St. Pearl Tower ay masarap at dapat na madalas pumunta si Francis doon. Sige, next time na lang tayo kung may pagkakataon. Sumang-ayon si Francis sa maliit na paws ang magnanakaw. Hindi ka magkakaroon ng pagkakataon sa hinaharap. Sa susunod na sandali, isang malamig na boses ang tumunog mula sa isang kagubatan ilang milya sa likod ni Francis. Whoosh! Isang gintong araw na nagpapalabas ng malamig na aura ang bumaril kay Francis sa bilis ng kidlat. Boom! Pang!
Sumabog ang gintong liwanag, at nagsimulang kumalat ang isang gintong bagyo. Tulad ng inaasahan kay Senior Lu Wei. Hindi niya pinalampas. Marahil ay pinatay na siya ng palaso ni Senior Lu Wei. Hindi na natin kailangan gumawa ng anuman. Ang mataas na antas ng pamilya ay labis na tinansya ang brat na iyon. Dalawang cultivator sa peak stage ng Mystic Light Realm sa tabi ni Lu Wei ay tumawa ng may malamig na ekspresyon. Ang tatlong magsasaka ay may dalawang magkabahaging katangian. Mayroon silang isang pares ng asul na mata at malabong puting balahibo na nagbigay ng malamig na sensasyon. Weng boom! Ang ginintoang bagyo sa di kalayuan ay biglang sumabog, at isang matangkad na kabataan na nababalutan ng ginintoang puting kidlat ay biglang lumitaw. Mukhang ang taong ito ay nilinang ang isang malalim na pamamaraan ng pagpapalakas ng katawan. Hindi siya simple. Sama-samang pag-atake at patayin siya. Ang dalawang peak stage na Mystic Light Realm na miyembro ng Blue-Eyed Ice Wolf Race ay tumalon mula sa kagubatan. Bahagyang mas mabagal si Lu Wei habang nakatingin kay Francis nang may pagtataka, ngunit dahil ang iba sa kanyang lahi ay naka-charge na, si Lu Wei ay tumutok at itinaas ang gintong pana sa kanyang kamay. Weng! Isang gintong araw ang bumaril gamit ang isang whoosh. Talagang hindi ako naparito ng walang kabuluhan. Ang Blue-Eyed Ice Wolf Race ay nagbibigay sa akin ng mga regalo kahit na umalis ako sa Exchange Spiritual Hall. Kukunin ko ito. Tumawa si Francis at pinaandar ang kanyang Sacred Lightning Body habang umaarangkada siya. Bastos! Natawa ang isa sa mga miyembro ng Blue-Eyed Ice Wolf Race nang marinig niya ang sinabi ni Francis, ngunit sa sumunod na sandali, isang kidlat ng madilim na dilaw na kidlat ang lumitaw at bumagsak ng may nakakatakot na puwersa ng gravity at kidlat. Boom! Pang! Itong miyembro ng Blue-Eyed Ice Wolf Race ay napaso na itim at nagsimula siyang mahulog. Sky-destroying Sacred Lightning Palm. Ipinalibot ni Francis ang apoy ng kidlat ng hangin at ginamit ang bahagi ng kanyang banal na kapangyarihan habang siya ay nagtulak palabas. Boom! 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 Ang palad ay parang bundok habang bumagsak ito sa Blue-Eyed Ice Wolf Race na miyembro at tuluyang winasak ang kanyang kaluluwa at katawan. Ito. Ang ibang miyembro ng Blue-Eyed Ice Wolf Race ay tumayo sa sobrang gulat, at ang kanyang mga binti ay nagsimulang manginig sa takot. Isang peak stage na eksperto sa Mystic Light Realm ang napatay sa isang galaw lang. Paano ito naging posible? Paano ito magagawa ng isang late stage na Mystic Light Realm? Ang tanging posibilidad na naiisip niya ay ang kabataang ito ay isang eksperto sa tunay na Diyos na nagtatago sa kanyang cultivation. Ang lakas ng taong ito. Si Lu Wei sa di kalayuan ay nabigla. Nakaramdam siya ng panganib sa sandaling ihayag ni Francis ang kanyang tunay na lakas. Takbo! Ito ang unang pumasok sa isip ni Lu Wei. Whoosh! Si Lu Wei ay naging isang bahid ng liwanag at bumaril sa malayo. Ang taong ito ay tiyak na hindi maglalakas loob na atakihin ako hanggat babalik ako sa Exchange Spiritual Hall. Isang pakiramdam ng kalmado ang lumitaw sa gulat na ekspresyon ni Lu Wei. Weng! Isang pares ng iskarlote na pakpak ng kidlat ang kumalat sa likod ni Francis. Whoosh! Ginamit ni Francis ang lightning wings flying technique at umangkas kay Lu Wei. Hinahabol si Lu Wei. Ang ibang miyembro ng Blue-Eyed Ice Wolf Race ay agad na nagpakawala ng hininga matapos makitang hinabol ni Francis si Lu Wei. Gayunpaman, sa susunod na sandali, isang bahid ng pilak ang bumungad sa kanya. Shua! Hiniwa ng itim na ripple ang miyembrong Blue-Eyed Ice Wolf Race na ito sa kalahati, kasama ang kanyang kaluluwa. Paano ito posible? Itong espiritual na alagang hayop. Napuno ng pagkabigla ang mukha ng miyembro ng Blue-Eyed Ice Wolf Race. Hindi niya akalain na papatayin siya ng isang espiritual na alagang hayop. Tila ang may-ari nito ay nakitang masyadong nakakahiya na gawin ito sa kanyang sarili. Flop! Bumagsak sa lupa ang katawan na nahati sa dalawa. Meow-meow. Inalis ng maliit na paws ang magnanakaw ang itim na talon at inalis ang interspatial na dimensyon. Lightning Wing Spatial Flash. Ginamit ni Francis ang flying technique at agad na naabutan si Lu Wei. Senior, patawarin mo ako.
Napilitan akong gawin ito ng pamilya. Agad na nagsimulang magmakaawa si Lu Wei nang maramdaman niya ang pressure na bumaba sa kanya. Bagamat siya ay isang demigod, nagdadalubhasa siya sa stealth at assassination. Kapag nakalapit na ang kalaban sa kanya, mababawasan ng husto ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Nilinang ni Francis ang Daw of Lightning at nagsanay sa isang malalim na diskarteng nagpapalakas ng katawan, na isang perpektong kombinasyon para sa malapit na labanan. Mas mabilis din si Francis kaysa sa kanya, kaya walang pagkakataong manalo si Lu Wei. Ang alam ko lang ay naparito ka para patayin ako. Hindi ako magpapagaan sa mga gustong mamatay ako. Si Francis ay tumawa sa pang-aalipusta. Kapag naghanda ang isa na pumatay ng iba, kailangan din nilang maghanda para patayin. Alab ng Wind Lightning Eye. Isang purple and gold na apoy ang lumitaw mula sa kaliwang mata ni Francis kasabay ng pag-alo ng malakas na eye bloodline power. Boom! Agad na napasigaw si Lu Wei nang dumapo sa kanya ang pag-atake ng kaluluwa ni Francis, ngunit hindi niya nagawang ipagpatuloy ang pagtakas. Sky-destroying Sacred Lightning Palm. Inilibot ni Francis ang apoy ng kidlat ng hangin at tinawag ang kanyang banal na kapangyarihan habang itinutok niya ang kanyang palad patungo kay Lu Wei. Boom! Pang! Bam! Ang figure ni Lu Wei ay itinapon ng ilang milya bago tuluyang naging abo mula sa nakakatakot na kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Ang aking sagradong lightning body ay naglalaman ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning, kaya ang pinsalang dulot ng sky-destroying Sacred Lightning Palm ay mas malakas pa. Nagpahayag si Francis ng masayang ekspresyon nang maramdaman niya ang kapangyarihan ng palad na iyon ngayon lang. Ang kanyang kapangyarihan ay tunay na maihahambing sa isang rank 1 true god sa mga tuntunin ng parehong opensa at depensa. Hindi umalis si Francis pagkatapos patayin si Lu Wei. Sa halip, nakatayo lang siya doon. Ang lahat sa loob ng 10,000 milya ay patay tahimik na parang ang lahat ay nagyelo. Illusion Soul Blast. Biglang tumutok ang mata ni Francis sa isang lugar na 10,000 milya ang layo. Weng! Isang kulay ube at gintong ambon ang agad na sumilip patungo sa kagubatan. Whoosh! Isang pulang apoy ang agad na bumaril sa hangin at lumipad sa direksyon ng Exchange Spiritual Hall. Ang taong ito ay Escarlata at tila nagliliyab. Si Logan iyon mula sa Scarlet Sun Race. Senior, patawarin mo ako. Nagkataon lang akong pumunta dito at wala akong ibang intensyon. Sabi ni Logan habang lumilipad palayo. Sa totoo lang, ipinadala siya ni Froilan kay Francis upang patayin ang huli, ngunit nalaman niya na ang Blue-Eyed Ice Wolf Race ay nagpaplano din na patayin si Francis, kaya nagtago siya sa kadiliman. Hanggat namatay si Francis sa alinmang paraan, kumpleto na ang kanyang gawain. Gayunpaman, sa isang kisap mata, pinatay ni Francis ang lahat mula sa Blue-Eyed Ice Wolf Race na sumunod sa kanya. Kahit na si Logan ay mas malakas kaysa kay Lu Wei, hindi pa rin siya ang kalaban ni Francis. Nagkataon lang, ha? Nagkataon na sinundan mo ako ng napakatagal. Tumunog ang mapaglarong boses ni Francis. Ngumiti ng mapait si Logan. Napansin ni Francis ang Blue-Eyed Ice Wolf Race at siya noon pa man. Kahit nagkataon lang, kailangan kitang patayin. Naging malamig ang ekspresyon ni Francis. Napansin niyang may mga taong sumusunod sa kanya noon pa man, kaya umalis siya sa Exchange Spiritual Hall para tapusin ang lahat ng problemang ito. Napakaswerte ni Francis na hindi dumating si Froilan. Habang kayang patayin ni Francis si Froilan, nasa likod ni Froilan ang Skyfeather Island Lord, at hindi kayang saktan siya ni Francis ngayon. Alab ng Wind Lightning Eye. Gumamit si Francis ng Soul Eye Bloodline technique pagkatapos isara ang distansya. Boom! Isang lilang at gintong apoy ang sumabog sa mukha ni Logan, ngunit ang kaluluwa ni Logan ay mas malakas kaysa sa naunang kalaban at nagawang lumaban saglit. Ang pinananatiling punto ay natagpuan ni Logan ang target na mabuhay ang Exchange Spiritual Hall sa hindi kalayuan. Kapag nakapasok na siya sa Exchange Spiritual Hall, walang sino man sa Skyfeather Island maliban sa Skyfeather Island Lord ang maglalakas loob na patayin siya. Maraming eksperto sa iba't ibang lahi ang nakapila sa labas ng Exchange Spiritual Hall.
Boom! Ang tunog ng labanan ay lumitaw sa malayo, at isang nakakatakot na presyon ng apoy at kidlat ang dumurog. Hindi ba iyon ang Senior Logan mula sa Scarlet Sun Race? Nagulat ang isang di pantaong eksperto sa huling yugto ng Mystic Light Realm. Mukhang may humahabol kay Senior Logan. Sinong lahi ng eksperto ang humahabol kay Senior Logan? Hindi lang ang mga nasa linya ang nagulat. Maging ang mga gwardya ng Blue-Eyed Ice Wolf Race ay nagulat na tumingin. Ang Scarlet Sun Race ay isa ring 4-star power. Hindi man kasing lakas ng Blue-Eyed Ice Wolf Race, nasa top 10 pa rin sila sa 4-star forces sa Sky Feather Island. Sky Penetrating Finger. Inilabas ni Francis ang sinaunang bloodline na kapangyarihan sa loob ng kanyang hintuturo at pinagsama ito sa lakas ng Wind Lightning. Whoosh! Isang eskarlate gintong liwanag ang kumislap sa hangin at tumago sa ulo ni Logan. Whoosh! Ang eskarlate gintong liwanag ay nagpatuloy sa pagbaril pasulong at pinatay ang isang mahinang magsasaka mula sa ibang lahi sa malapit na linya. Weng weng weng. Agad na lumitaw si Francis sa hangin sa itaas ni Logan at nagpakawalan ng nakakatakot na pag-atake ng kaluluwa gamit ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Ang mahinang kaluluwa ni Logan ay agad na nawasak, at kinuha ni Francis ang kanyang interspatial na dimensyon. Tahimik ang paligid dahil ang lahat ng mga eksperto malapit sa pasukan ng Exchange Spiritual Hall ay natigilan. Ang pangalawang elder ng Scarlet Sun Race, si Logan, ay pinatay ng napakasimple. Sino itong kabataang may gininto ang buhok? Hindi nag-abala si Francis sa mga taong ito at naglabas lang ng message token. Nasa labas ako ng Exchange Spiritual Hall. Halika na. Isang kulay pilak na kulay abo na guhit ng liwanag ang kumislap at dumapo sa balikat ni Francis. Hindi nagtagal ay lumabas sa gate ang Green Jade Ship Race. Anong nangyayari? Naramdaman ni Tito Daniel na hindi tama ang kapaligiran, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Tara na. Ipinakalat ni Francis ang kanyang intent at tinakpan nito ang Green Jade Ship Race Trio. Weng! Pinuno ng divine power ang Misty Spatial World. Whoosh! Nagsimulang mawala ang grupo sa isang iglap ng pilak. Sino ang taong iyon na madaling pumatay kay Logan? Iyan ba ay isang kayamanan na maaaring dumaan sa kalawakan? Unti-unting bumalik sa normal ang gate pagkaalis ni Francis at ng kumpanya. Sa tabi ng tirahan ni Francis sa Blazing Fire Golden Ship Race. Weng! Si Francis at ang Green Jade Ship Race Trio ay dahan-daang lumitaw na may kidlat ng pilak. Iyan ba ay isang kayamanan na maaaring dumaan sa kalawakan? Natigilan si Tito Daniel. Ang gayong mga kayamanan ay mas mahalaga kaysa sa iba sa parehong grado. Senior Hanford, aalis na tayo. Ang Green Jade Ship Race Trio ay hindi nang ahas na ipagpatuloy ang pag-istorbo kay Francis. Napakalaking gastusin sa enerhiya. Bulong ni Francis. Kahit na ginamit niya ang divine power para mag-teleport, ginugol pa rin nito ang malaking enerhiya niya. Ang Green Jade Ship Race Trio ay may napakababang cultivation at maaaring baliwalain. Ang mahalagang isyu ay ang istruktura ng espasyo sa Ancient Desolate Realm of Gods ay iba sa Continent Zone, kaya nangangailangan ito ng mas maraming enerhiya upang makagalaw dito. Kung ginamit niya ang parehong dami ng enerhiya sa Continent Zone, makakapaglakbay si Francis ng ilang beses sa malayo. Hindi nagtagal ay naglabas si Francis ng isang token ng mensahe. Munting kaibigan Francis, halika sa aking lugar. May pag-uusapan ako sa iyo. Tumunog ang boses ng True God Skyfire. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.